Invincible Divine Sword Kabanata 62. Sa puntong ito, pinatay ang lahat ng mga ninuno ng sinaunang bangkay. Matapos lutisin ang mga ninuno ng sinaunang bangkay, pumunta si Yang Xiaotian kay Liao Hui, hinanap ang artifact ng kalawakan ng kabilang partido, at pagkatapos ay binuksan ang artifact ng kalawakan ng kalaban. Sa sandaling bumukas ito, naramdaman ni Yang Xiaotian ang enerhiya ng napakalakas na kulog. Nakita ko na ang space artifact ni Liao Hui, mayroong isang maliit na pond 9 makalangit na dumadagandong na tubig, na may 4 o 500 subo. Malinaw, ang siyam na malakas na kulog na ito ay eksaktong kita ng Chango Corp's Demon Clan sa mamamatay tao na si Dongfo. Hindi may tago ni Yang Xiaotian ang kanyang kagalakan. Sa napakaraming 9 Heavy Thunderbolt, magagawa nila ito muli ni Ding Ye. Inipon ni Yang Xiaotian ang lahat ng siyam na tubig na ito ng kulog ng langit. Kasunod nito, inalis ni Yang Xiaotian at ng iba pa ang lahat ng artifact sa kalawakan sa mga ninuno ng sinaunang klan ng bangkay, at inalis ang espada ng Diyos. Noong nakaraan, upang malutas ang mga kriminal ng pamilyang kriminal, nakakuha si Yang Xiaotian ng isang grupo ng mga espada na gumagawa ng mga espada. Ngayon ay nilulutas niya ang karamihan ng mga sinaunang bangkay ng sinaunang bangkay, at nakatanggap ng isa pang batch. Pagkabalik, maaaring pagbutihin ni Yang Xiaotian ang kanyang 15 ikalimang malakas na espada. Kung paanong sinunog ni Yang Xiaotian si Liao Hui at ang iba pa, si Liao Hui at ang iba pa, at ang mga malalakas ni Lei Dai ay nakadama ng kawalang kasiyahan ng marahas na si Lei Hai at ng demonyong Diyos, lahat ay lumuwag tulad ng natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sumunod, ang ilang tao na si Yang Xiaotian ay patuloy na sumugod sa lupain ng kulog sa araw. Huminto sa gabi upang magpahinga at magsanay. Iginiit ni Yang Xiaotian na magbuhos ng kagat ng pinaghalong Yuan Tianli Thunderwater at paglunok ng pinaghalong Yuan Tian Thunderwater araw-araw. Siyempre, habang nilalamon ang pinaghalong Yuan Tianli Thunder, nilamon din niya ang kanyang Destiny God Fruit Cultivation. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali na pagsamahin ang espada sa intensyon ng espada, ngunit unang natanto ang kahulugan ng espada sa hanging kriminal at iba pa. Pagkatapos niyang mapagpasyahan na makita ang espada ni Xing Feng at ng iba pa, siya ay sumanib. Ito ay mas nalilito. Makalipas ang ilang araw, sa huling araw ng pagtatapos ng Thunderbolt period ng Thunderbolt, ilang tao na si Yang Xiaotian ang umalis sa lupain ng kulog. Ang lugar ng Lei Destroy ay ang pinaka-peripheral. Bagamat siya ay nakatalaga sa bilyon-bilyong tropa ng pamilyang kriminal, madaling dumaan si Yang Xiaotian at ang iba pa sa bilyon-bilyong hukbo ng Xinjia. Pagkatapos umalis sa lupain ng Lei Destroy, si Yang Xiaotian ay nagmaneho ng Abyss spacecraft at dumiretso sa Black Sea upang iligtas si Yuan Wei. Sa daan, patuloy na nilamon ni Yang Xiaotian ang milya-milya ng mga minahan at kapalaran. Ang mixed Yuan Tianli water ay talagang ang pinakamahusay sa langit at lupa. Sa impluwensya ng pinaghalong Yuan Tianli water, ang laman ni Yang Xiaotian ay muling lumambot, at ang mga pagbabago ng dalawang pinakamataas na hari ng Wusol ay mas kitang-kita. Ang martial arts ng pagong, tulad ng mga shell ng pagong sa mainland, ay mas mabigat, at ang mga ron ay nagiging mas mahiwaga. Ang gininto ang apoy ng Jinyan Black Dragon ay tumaas ng husto, at ang kaliskis ng dragon ay mas malaki at mas malapit. Sa wakas, muling dumating ang mga tao sa kailaliman ng Black Sea. Sa pagtingin sa mahika ng mahika, binigyan ni Yang Xiaotian si Ding Ye ng 200 at siyam na makalangit na bagyo. Biglang uminom si Ding Ye ng Baibu Dali Pills, at ang walang katapusang gininto ang apoy ay sumiklab. Ang buong Black Sea ay naliwanagan ng gintong apoy ni Ding Ye. Ang itim na dagat ay orihinal na madilim, sa sandaling ito, isang gininto ang maliwanag. Sa sandaling ito, naramdaman ng bilyong yuan ng buhay ni Black Hai ang kapaligiran ni Ding Ye. Naramdaman ang sindek ni Ding Gai, ang itim na pagong sa madilim na kontinente sa hanay ng mahika ay nagtaas ng dagandong, at ang tunog ng pongol na nag-iisa ay nagdulot ng malaking alon. Nag-spray ito ng maitim na haligi tulad ng Optimus Prime, na ikinamatay ni Ziyang Ding. Ang madilim na chi column na ito ay pinalapot mula sa kapangyarihan ng matinding yelo. Nang bombahin ang madilim na haligi ng hangin, ang tubig sa paligid ay ganap na nagyelo, at hindi ko alam kung ilang milya ng mga bahagi ng dagat ang pumasok sa polar ice state. Ang madilim na hangin ay binomba kay Ding Ye. Sumabog si Jinyan. Si Ding Ye ay tumaas sa kalangitan, tulad ng isang gintong apoy sa magic formation. Aba, ang buong itim na dagat ay nanginginig ng malakas, na parabang ito ay mabibiyak. Black Sea milyon-milyong staig ang natatakot. Hindi lamang ang itim na dagat, maging ang lupain sa paligid ng Black Sea ay malakas na nanginginig. Ang mga pangunahing lungsod malapit sa Black Sea ay nagsimulang mag-crack. Maraming demonyo sa lungsod ang nagulat. Kahit na ito ay lumampas sa hindi mabilang na milya, ang ipinagbabawal na lupain ng Demon Temple, ang mga ninuno ng tunay na demonyo ay nagmulat ng kanilang mga mata, at tumingin sa direksyon ng Black Sea na may pagdududa.
Hindi lamang ang ninuno ng tunay na demonyo, ngunit maging ang mahika sa lungsod ng mga Diyos ay tumingin sa direksyon ng Black Sea. Sa ilalim ng sindek ni Ding Ye, si Zuan Turtle ay nagniningning, umaatungal, tumayo ito mula sa malalim na dagat. Nang tumayo ito, ang daan-daang milyong tubig dagat sa mga balat ng pagong ay itinaas. Nabubuo, 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 nagbubuo ng pormasayon isang pormasayon, bumubuo ng pormasayon, bumubuo ng pormasayon, bumubuo ng pormasayon, bumubuo ng pormasayon, bumubuo nito. Kamanghamanghang tsunami. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Itinaas nito ang isang mas makapal na hita kaysa sa mga binti ng beef, at bumagsak kay Ding Ye. Gayunpaman, biglang naging golden flamilay si Ding Ye, at direktang napasok niya ang magic ng magic array, at pagkatapos ay dumating sa nakakulong na posisyon ni Yuan Wei. Pumunta ka. Uminom si Dingay, binomba ang malaking array na ipinagbabawal na sistema, at dinala si Yuan Wei at naging isang umaagos na liwanag upang lumabas ng malaking formation. Gayunpaman, si Dingay ay malapit ng sumugod palabas, at ang misteryosong pagong ay binaril. Ang isang pambobomba sa itim na dagat ay binomba ang hindi mabilang na mga sanggol ng itim na dagat. Sa pagyanig ng Black Sea, kinuha ni Ding Ye si Yuan Wei para lumabas. Nakita niyang Xiaotian na ang taong inilabas kay Ding Ye ay si Yuan Wei, at hindi siya lumayo, at humiwalay siya sa lahat. Ang mahiwagang pagong ay umungal sa kanyang likuran, na binaligtad ang hindi mabilang na mga lugar ng dagat. Matapos lumipad ng isang oras, nahulog siyang Xiaotian sa isang desyerto na isla. Nang makita niyang Xiaotian ang hininga ni Yuan Wei, siya ay napakahina, at siya ay namamatay. Mabilis siyang naglabas ng 9 Heavy Thunderbolt kay Yuan Wei. Matapos lunukan ang susunod na subo ng 9-layered Heavenly Tribulation Thunderwater, ang buong katawan ni Yuan Wei ay napuno ng kidlat. Ang kanyang orihinal na napakahinang aura ay nagsimulang lumakas, at ang kanyang sigla ay nagsimulang muling mabuhay. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Yuan Wei ang kanyang mga mata at nakita siyang Xiaotian, at labis na nagulat, kaibigan niyang. Malinaw, hindi niya inaasahan na ililigtas siya niyang Xiaotian. Senior Yuan, paano na? Tanong niyang Xiaotian. Umiling si Yuan Wei, na nagpapahiwatig na ayos lang siya, ngunit napakahina pa rin ang kanyang aura, at nahihirapan siyang magsalita. Nakita ito niyang Xiaotian at kumuha ng 3 Tribulation Heaven Grade God Renewal Peel. Ang God Renewal Peel ay isang makalangit na God level na healing peel. Ang Tribulation Heaven Grade God Renewal Peel ay napakabihirang, at iilan lamang ang mga ito sa Heavenly Court Treasury. Kaya, nang makita ni Yuan Wei na siyang Xiaotian ay kumuha ng 3 Tribulation Heaven Grade God Renewal Peel, nanlaki ang kanyang mga mata. Inihalo niyang Xiaotian ang peel na may isang subo ng 9-layered Heavenly Tribulation Thunderwater at hinayaan itong lumunin ni Yuan Wei. Pagkaraan ng ilang sandali, naging matatag ang aura ni Yuan Wei. Senyor, nasaan ang kanyang kamahalan Taishi? Tanong niyang Xiaotian nang makita niyang tumahimik ang hininga ni Yuan Wei. Paggunita ni Yuan Wei, nang pumasok ka sa Tiandi Palace ng Changsan Island para sa paglilitis, nabalitaan namin na ang 9 Dragon God General na nakadestino sa Poison Mist Island ay nawalan ng pakikipag-ugnayan sa milyong malakas na hukbo, kaya ang kanyang kamahalan Taishi at ako ay sumugod sa Poison Mist Island. Pagdating namin sa Poison Mist Island, kinubkob kami ng 12-dosenang mga tao kabilang ang Jiuyu Demon Lord, Blood Demon Beast at Blood Prison Sword Demon. Mamaya, si Jiuyu Demon Lord at ang kanyang mga tauhan ay tumakas patungo sa Jiuyu Devouring Demon Formation sa Poison Mist Island. Humabol kami ng His Majesty Taishi sa formation at pagkatapos ay dumating sa Dark Continent. Pagkatapos, mahigpit na tanong niyang Xiaotian. Pagdating namin sa madilim na kontinente, pinalibutan kami ng 10,000 magic na tao sa Jiuyu Demon. Ang mga taong ito ay may malakas na lakas. Sinabi ni Yuan Wei, sa huli, nagkahiwalay kami ng Her Majesty. Si Jiuyu Mozan, Blood Warcraft at isang grupo ng Jiuyu Demon Masters ay pinalibutan ang kanyang kamahalan, pinatay ako ng Blood Hellsword Demon at isang grupo ng mga master, at pinilit akong ipasok sa Black Sea. Naalala ni Yuan Wei, sa huli, nakapasok kami sa kailaliman ng Black Sea. Ako ay binugbog ng Blood Sword Demon at nahulog sa Magic Formation ng walang baha at polar na pagong. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi ko na kayang suportahan ang walang kamatayang set na iniwan ng aking ninuno. Narinig niyang Xiaotian ang kanyang mga salita at sumimangot. Kaya, ngayon ko lang nalaman na ang pagkawala ng emperador ng Tiandi ay may kaugnayan kay Jiuyu Mozan.
Kung gusto mong mahanap ang Emperor Taishi, kailangan mo pa ring hanapin si Jiuyu Mozan. Jiuyu Mozan, sabi niyang Xiaotian sa sarili. Sa katunayan, sa mga araw na ito, palagi niyang hinihiling kay Panglong na tanungin kung nasaan ang pamilya Jiuyu mo, ngunit hindi niya nagawang magtanong. Ang Jiuyu Demon ay tila nawala sa madilim na kontinente. Gayunpaman, ang Jiuyu Demon Nest ay dapat nasa madilim na kontinente. Hanggat nahanap mo ito, lagi mong mahahanap. Katulad ng pagpili niya sa lumang pugad ng Mingmen. Senyor, mainam na sa amin muna, at kami ay magtatanong tungkol sa balita ng kanyang kamahalan, sabi niyang Xiaotian kay Yuan Wei. Well, si Yuan Wei ay hindi nag-isip tungkol dito, at ngayon ay maaari lamang ito. Bilang resulta, ang lahat ay nagmamadaling bumalik sa Demon Temple sa pamamagitan ng Abyss spacecraft. Yang Xiaoyo, alam mo ba ang sitwasyon sa Middle and Heavenly Mainland? Habang nasa daan, hindi maiwasang magtanong ni Yuan Wei. Ngayon ang makalangit na hukuman ay nakatayo sa tabi ni Wan Tianjun, at si Wan Tianjun ay itinatag si Tianjun bilang ang emperador ng makalangit na hukuman. Sinabi niyang Xiaotian kay Shen Shen. Narinig ni Yuan Wei ang kanyang mga salita, na lumubog sa kanyang puso. Nangyari ang pinakakinakabahan niya. Tungkol sa templo ng Sword God, si Wang Tao ay namamahala sa ilang araw ng panandalian. Sinabi niyang Xiaotian, gayunpaman, si Wang Tao ay pinatay din kamakailan, at ngayon ang Sword God Hall ay magulo. Napabuntong hininga si Yuan Wei. Ngayon ay malaki na si Wan Tianjun. Maliban kina Jian Tianjun, Xiao Tianjun, at Yan Tianjun, ang ibang Tianjun ay naging epektibo na, at halos lahat ng mga Diyos ay pakikinggan sa kanya. Siya ay nasa makalangit na hukuman, tinatakpan ang langit sa isang kamay, at maging ang mga Diyos ng mga Diyos ay kasama niya. Sinabi niyang Xiaotian, sa makatuwid, kailangan nating mahanap ang Her Majesty sa lalong madaling panahon. Kung hindi, sa susunod na 10 taon, ang Her Majesty ay babalik, ngunit natatakot ako na si Wan Tianjun ay hindi magiging posible, sabi niyang Xiaotian. Pagkatapos ng lahat, si Wan Tianjun ay sinusuportahan na ngayon ng Changjia at ng God Empire. Mula sa baha hanggang sa kasalukuyan, pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, ang mga puwersa ay tumagos sa buong gitnang at makalangit na kontinente. Ang mga Diyos ng mga Diyos ay ang unang imperyo, at ang dalawang alyansa ng monarkiya. Kung ang emperador ng Taishi ay hindi lumitaw sa loob ng 10 taon, magiging mahirap na mabawi ang trono. Sa ilalim ng mabilis na paglipad ng Abyss spacecraft, bumalik ang lahat sa Demon Temple. Isinara ni Yuan Wei ang pinsala sa palasyo niyang Xiaotian, habang hiniling niyang Xiaotian kay Panglong na subukan ang kanyang makakaya upang magtanong tungkol sa balita ni Jiuyu Mozan at Jiuyu Demon Nest. Dumating siyang Xiaotian sa Magic Square. Ngayon ay may higit sa 600 araw mula sa binyag ng mga madilim na lihim. Kung lubos niyang maliliwanagan ang 3,000 Magic Gods, dapat din niyang maliwanagan ang mga haligi ng 500 demonyong Diyos at pinuhin ang chi ng haligi ng 500 Magic Gods, pagbabago. Ipinakita niya ang luhong Mongolian Shrine, at tinatayang natitigan na siya ng mga demonyong Diyos. Sa pagkakataong ito, ang pagpasok sa madilim na sikretong sitwasyon ay dapat na mapanganib. Kaya naman, bago pasukin ang madilim na sikreto, kailangan niyang magsumikap para pagbutihin ang kanyang lakas. Kung mapapadalisay niya ang diwa ng 500 Hongmeng, muling makakabangon ang kanyang lakas. Inaasahan pa nga itong makalalampas sa 7 Divine 7. Hanggat nalalampasan niya ang 7 Diyos, kapag pinasok niya ang madilim na lihim, mas makakayanan niya ang panganib. Ang Demon Square ay masikip pa rin, puno ng mga Magic Head. Nandito na si Master Dragon. Nang dumating siyang Xiaotian sa Magic Square, maraming tao ang nakakilala kay Yang Xiaotian at tuwang-tuwa silang sumigaw. Biglang pinirito ng Demon Square ang kawali. Ngayon na si Lord Long ay ang alamat ng madilim na kontinente. Dumiretso siyang Xiaotian sa haligi ng 10,000 Magic Gods. Simula sa haligi ng 10,000 Magic God, ang hanay ng bawat Magic Pillar ay 30,000, at ang rune ng bawat formation ay higit pa sa mga misteryo sa harapan. Sa makatuwid ito ay mas mahirap kaysa sa dati. Nang dumating siya sa haligi ng 10,000 Magic God, hindi nagmamadali siyang Xiaotian na paliwanagan siya. Una, naglakad siya sa paligid ng haligi ng demonyong Diyos at maingat na pinagmasdan ang array rune sa haliging bato. Hindi nagtagal at ganap na naalala niyang Xiaotian ang 30,000 array rune sa itaas. Ang array rune, ang mga stroke ay komplikado, mahirap isulat ito. Maraming mga demonyong malakas na lalaki ang minsan ay nagmamasid sa lahat ng mga rune sa mga haligi ng bato sa loob ng mga dekada. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Sa makatuwid, napakabilis sa loob ng 100 taon upang maliwanagan ang isang haligi ng isang demonyong Diyos.
Tanging siyang Xiaotian lamang ang makakapanood nitong muli. Matapos isulat ang array rune sa batong haligi, siyang Xiaotian ay tumayo roon at nagsimulang mapagtanto ang unang formation rune. Hindi nagtagal, nagliwanag siyang Xiaotian sa kanyang katawan. Lumitaw ang unang rune light. Sa oras na ito, muling napagtanto ng balita niyang Xiaotian na ang balita ng 3,000 demonyong Diyos ay kumalat, at ang malalakas sa lahat ng partido ay nagmula sa mga pangunahing lungsod. Dumating sina Chen Yi at Yan Laosheng sa Demon Temple. Matapos marinig ang balita, hindi niya napigil ang mapabilis. Ngayon tungkol sa mga alingaw-ngaw niyang Xiaotian tungkol sa pagliliwanag ng haligi ng demonyong Diyos, lalo pang kumakalat, maraming tao ang nagsasabi na siyang Xiaotian ay nakatayo lang doon, at ang rune light sa kanyang katawan ay parang bula ng isda. Mahirap talagang paniwalaan si Yan Lao. Sa pagkakataong ito, gusto niyang makita sa sarili niyang mga mata kung talagang lumalabas na parang mga bulan ng isda ang rune light sa katawan niyang Xiaotian nang tumayo siya roon. Sa wakas, dumating si Chen Yi at ang iba pa sa Demon God Square. Sa gitna ng karamihan, nakita ni Chen Yi at ng iba pa siyang Xiaotian na nakatayo sa harap ng 1,001st Demon God Pillar. Siyang Xiaotian ay nakatayo roon, at ang rune light sa kanyang katawan ay patuloy na lumalabas, sunod-sunod, nakakasilaw na mga tao. Sa isang kisap mata, may 12-dosenang rune lights. Si Chen Yi at Old Yan ay natigilan sa hindi malilimutang eksenang ito. Parang fish bubbles talaga, bulong ni Chen Yi sa sarili. Pagkaraan ng 3 oras, naunawaan niyang Xiaotian ang 1,001st Demon God Killer, nakuha ang Hongmeng Qi sa loob, at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pag-unawa sa susunod. Sa mga sumunod na araw, patuloy na naiintindihan niyang Xiaotian sa bilis ng pag-unawa sa 8 Demon God Pillars araw-araw. Nang maunawaan niyang Xiaotian ang ika-1200, ang listahan ng Demon God sa Demon God Square ay biglang lumiwanag ng maliwanag. Mayroong kabuuang 3,000 Demon God Pillars sa 3,000 Demon God Array, at 3,000 Demon Gods lang ang maaaring nasa Demon God List. Ang huling tao sa listahan ng Demon God ngayon ay ang nakaintindi ng 1,179 na Demon God Pillars. Gayunpaman, napakahirap intindihin ang 1,200 Demon God Pillar, kaya ang rangkang ng Demon God List ay hindi nagbago sa loob ng maraming taon. Sa sandaling ito, ang listahan ng Demon God, na tahimik sa loob ng maraming taon, ay namumulaklak ng nakasisilaw na Demon God na liwanag. Isang bagong pangalan na, Lord Long, ang lumitaw sa ika-3,000 na posisyon. Ang orihinal na 3,000th Demon God ay na-squeeze sa listahan. Nang makita ng lahat ang liwanag ng Demon God List na nagniningning ng maliwanag at si Lord Long ay sumikip sa Demon God List, nagkaroon ng kaguluhan at kaguluhan. Old Yan, ito dapat ang unang kaso ng isang Divine Realm na pumasok sa Demon God List, tama ba? Tanong ni Chen Yi kay Old Yan. Bumantong hininga ang matandang yan at tumango, ang templo ng Demon God ay nakatayo hanggang ngayon, at talagang walang banal na kaharian na maaaring makapasok sa listahan ng Demon God. Sa loob ng hindi mabilang na taon, walang Divine Realm na naging level 10 Demon God, lalo pat pumasok sa Demon God List. Tiningnan niya siyang Xiaotian na may halong damdamin at sinabi, ang talento ng taong ito sa pagbuo ay hindi lamang ang pinakamahusay sa Dark Continent. Hindi ko lang alam kung paano kumpara ang level of formation arrangement niya sa tatay ko, sabi ni Chen Yi. Umiling ang matandang yan, mayroon siyang mataas na talento para sa mga forma sayon, ngunit siya ay nasa Divine Realm lamang. Natatakot ako na hindi siya makapag-set up ng isang level 10 na forma sayon. Paano niya maihahambing kay Lord Wu Tian? Kahit na masira niya ang Heavenly God Realm, maaaring hindi niya kayang makipagkompetensya kay Lord Wu Tian. At sinimulan na ni Lord Wu Tian na pag-aralan ang Dual System Level 10 Top Grade Divine Formation. Nang banggitin niya ang Dual System Level 10 Top Grade Divine Formation, nagpakita siya ng panatikong paghanga. Sa gitna ng pananibik ng mga tao, una nang pinino niyang Xiaotian ang Hongmeng Qi at pagkatapos ay naglakad patungo sa susunod na Demon God Pillar. Makalipas ang 3 oras, naintindihan niyang Xiaotian ang 30,000 formation rune dito. Nagliwanag muli ang Demon God List. Nagbago muli ang rangkang niyang Xiaotian dahil mayroong higit sa 30 level 10 na mga demonyo ang na-stock sa 1,200 Demon God Pillar, kaya biglang tumaas ang kanyang rangkang ng higit sa 30. Nagpatuloy siyang Xiaotian sa paglalakad patungo sa susunod. Pagkaraan ng isang araw, ang Demon God List ay lumiwanag ng 8 sunod-sunod, at ang rangkang niyang Xiaotian ay pumasok sa mahigit 2,700. Matapos ang maraming ika-10 antas na mga demonyong Diyos ay pumasok sa listahan ng Demon God, ang ilan sa kanila ay hindi tumaas sa ranggo sa loob ng libu-libong taon, ngunit ang rangkang niyang Xiaotian ay nagbago ng 8 beses sa isang araw, na umabot sa higit sa 2,700. Ang bilis ng pagtaas na ito ay namangha sa mga demonyo.
Gayunpaman, pagkatapos na maunawaan, ang kapangyarihan ng Demon God Pillar ay naging mas malakas, at siyang Xiaotian ay nasa ilalim ng higit at higit na presyon, kaya pagkatapos na maunawaan ang 1,300 Demon God Pillar, siyang Xiaotian ay kailangang huminto. At ang kanyang ranggo ay sa wakas ay nakapasok sa nangungunang 2,000, huminto sa 1,977. Pagkatapos huminto, sa ilalim ng tingin ng lahat, umalis siyang Xiaotian sa Demon God Square, bumalik sa kanyang palasyo, lumunok ng Destiny God Fruit at isang subaw ng Hanyuan Tianjie Thunderwater, at nagsimulang pinuhin ang 300 Hongmeng Chi sa kanyang katawan. Sa oras na ito, sa kailaliman ng ipinagbabawal na lugar ng Demon God Palace, sa isang palasyo, nakaupo ang isang napakataas na Diyos ng demonyo, na si Xing Tian. Pare, nalaman namin na hamina ang lakas ng kulog sa Thunder Destruction Land sa pagkakataong ito, at nakapasok na rin si Lord Long at ilan sa kanyang mga tauhan sa Thunder Destruction Land. Ang anak ni Xing Tian na si Xing Nan ay pumunta sa harapan ng palasyo at magalang na nagsumbong kay Xing Tian. Narinig ni Xing Tian, "Oh, nakapasok din si Lord Long sa Thunder Destruction Land. Naghihinala ka ba na si Xing Feng ang napatay nila?" Nagnilay-nilay si Xing Nan, "Sa buong Dark Continent, walang gaanong tao ang naglalakas loob na hawakan ang aking pamilyang Xing. Sinuri ko, at sa mga taong pumasok sa Thunder Destruction Land noong panahong iyon, itong Lord Long ang pinakamahinala. At kinumpirma ko na si Xing Feng at ang kanyang mga tauhan ay kakapasok lang sa Thunder Destruction Land at natagpuan ng triple heavenly tribulation na kumulog, ngunit sinubukan ni Lord Long at ng kanyang mga tauhan na agawin ito. Alam niya ang pagkakakilanlan ni Xing Feng at ng kanyang mga tauhan, ngunit naglakas loob pa rin siyang agawin ito, na nagpapakitang hindi niya sineseryoso ang ating pamilya Xing. Nakamamatay ang mga mata ni Xing Tian, kung siya talaga ang may gawa nito, hinahanap niya ang kamatayan. Kapag nakapasok na siya sa Dark Secret Realm, ito na ang magiging kamatayan niya. Let someone check kung gaano kalakas ang mga tauhan niya. Sa isang kisap mata, lumipas ang 300 araw. Matagumpay na napino niyang Xiaotian ang lahat ng 300 strands ng Hongmeng Chi, at ang kanyang lakas ay nabasag din mula sa ika-5 mid-level ng Divine Spirit hanggang sa ika-6 na mid-level ng Divine Spirit. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling ipagpatuloy ang pag-unawa sa 3,000 Demon Gods Array, ngunit nakarating siya sa isang lugar na hindi nakatira kasama si Kui Niu at iba pa, at hinimok ang Hongmeng Divine Power na buksan ang 120 mutant na Divine Vein sa isang iglap, na nagdulot ng ika-6 na pinagmulan ng ulan. Matapos masipsip ang pinagmulan ng ulan sa loob ng 2 araw, muling lumakas ang katawan niyang Xiaotian, at ang kanyang dugo at sigla ay lubos na bumuti. Yang Manyang, congratulations sa pagbubukas ng 720 mutant Divine Veins. Lumapit si Kui Niu kay Yang Xiaotian at ngumiti. Congratulations, young master. Lumakad din sina Scorpio, Pang Long at iba pa at bumati, kung magpapatuloy ka sa ganito, kapag nakapasok ka sa ika-10 antas ng Divine Spirit, mabubuksan mo ang 1,200 mutant na Divine Veins. 1,200 mutant Divine Veins. Talagang nag-iisa lang sa mundo ng mga martial spirit. Tumango si Yang Xiaotian at ngumiti. Inaabangan din niya ang eksenang binubuksan niya ang 1,276 na mutated Divine Veins. Ang pagbubukas ng mga banal na ugat ng buong katawan ay tiyak na magdudulot ng kakaibang kababalaghan, hindi pa banggitin ang pagbubukas ng mga mutated na Divine Veins ng buong katawan. Narinig mo na ba ang tungkol sa kanyang kamahalan Taishi at ang balita ng buhangin ng panahon? Tinanong ni Yang Xiaotian si Pang Long at iba pa. Saglit na nag-alinlangan si Scorpio at sinabing, narinig namin na si Jiuyu Demon Lord ay isa ring makapangyarihang demonyong Diyos sa Demon God List, ngunit hindi namin alam kung sinong demonyong Diyos siya sa Demon God List. Pagkatapos ng lahat, ang mga pagkakakilanlan ng maraming mga demonyong Diyos sa listahan ng Demon God ay lihim. Mga demonyong Diyos sa listahan ng Demon God. Nag-isip siyang Xiaotian at sinabi, magpatuloy sa pagsisiyasat, at hanapin ang punong tanggapan ng Jiuyu Demon Clan ng buong lakas mo. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, isang pagtingin. At Young Master, sinisiyasat ng pamilya Xing ang ating pagkakakilanlan kamakailan. Sinabi ni Pang Long, maaaring naghinala ang pamilya Xing na pinatay namin si Xing Feng at ang iba pa. Tumango si Yang Xiaotian, hindi na siya nagulat dito. Hayaang maghinala ang pamilya Xing. Bukod pa rito, maraming dayuhang eksperto ang dumating sa Dark Continent kamakailan. Ang mga taong ito ay malamang na ipinadala ng Heavenly Court of Zhongshan Continent. Sinabi ni Quino, dapat ba nating alisin ang mga ito? Hindi na kailangan. Saglit na nag-isip si Yang Xiaotian, umiling at sinabing, pag-usapan natin ito pagkatapos ng Dark Secret Realm. Pagkatapos ay tinanong niya, nasaan si Senior Yuan? Wala si Senior Yuan.
Sa mga araw na ito, nagtatanong si Senior Yuan tungkol sa balita ng kanyang kamahalan Taishi. Umiling si Xe Watson at sinabing, mabubuksan ang Dark Secret Realm. Sinasabi ng ilang tao na maraming demonyo ang gustong lemunin ka at gamitin ang iyong banal na katawan ng Hongmeng para makalusot. Kahit na ang tunay na ninuno ng demonyo ay sasalakayin ka. Kailangan mong mag-ingat kung gayon. Kahit na malakas siyang Xiaotian, hindi kayang talunin ng 2 kamao ang 4 na kamay. Sa oras na iyon, maaaring kailanganin niyang Xiaotian na harapin ang 9 Nether Demon Lord, ang Ancient Demon God, ang Hell King, ang Undead Demon Emperor at maging ang True Demon Ancestor. Kahit na siyang Xiaotian ay may Master Ding, ang Demon God Temple ay nagsasaad na ang sinumang demonyong Diyos ay maaari lamang magdala ng mga artifact sa ibaba ng pinakamataas na antas ng mga Diyos sa Dark Secret Realm para sa binyag. Bukod dito, may mga paghihigpit sa pagpasok at paglabas ng Dark Secret Realm, at imposibleng ipasok si Master Ding. Sa makatuwid, siyang Xiaotian ay makakaasa lamang sa kanyang sarili sa oras na iyon. Okay, naiintindihan ko, sabi niyang Xiaotian. Pagkatapos, bumalik ang lahat sa Demon God Temple. Dumating siyang Xiaotian sa opisina ng pagpaparehistro, nagbayad ng 100 top grade na mga Spirit Stone, at muling pumasok sa Demon God Square. Nang makitang muli siyang Xiaotian na pumasok sa Demon God Square, nagulat ang mga demonyo. Dumating siyang Xiaotian sa 1301st Demon God Pillar at nagsimulang umintindi. Matapos masira ang ika-6 na antas ng gitnang yugto ng espiritu, ang presyon ng kapangyarihan ng demonyo ng 1301st Demon God Pillar kay Yang Xiaotian ay nabawasan ng husto. Kaya, makalipas ang 3 oras, naunawaan ni Yang Xiaotian ang 1301st Demon God Pillar. Ang listahan ng Demon God ay muling nagniningning. Tumaas ng ilang lugar ang rangkang ni Yang Xiaotian. Kung patuloy mong mauunawaan ang ganito, natatakot ako na sa loob ng 10 taon, magagawa ni Lord Long na masira ang Heavenly God Realm, tama ba? Isang ninuno ng demonyong Diyos ang tumingin kay Yang Xiaotian at sinabing may takot. Ilang taon na ang nakalilipas, noong unang naunawaan ni Yang Xiaotian ang 3,000 Demon Gods Formation, nasa ikalawang antas pa lamang siya ng God Spirit. Sa loob lamang ng ilang taon, si Yang Xiaotian ay nasa gitna na ngayon ng ika-6 na antas ng God Spirit. Dahil sa hindi kapani-paniwalang bilis na ito, naiinggit, naninibugho, nabigla at labis na natakot ang mga demonyo. Dahil hindi maitago ni Yang Xiaotian ang kanyang hininga nang maunawaan niya ang Demon God Pillar, makikita ng lahat na si Yang Xiaotian ay nasa gitna na ngayon ng ika-6 na antas ng God Spirit. Si Hongmeng Chi ay karapat-dapat na maging kayamanan ng langit at lupa. Sa karamihan ng tao, ang isang ninuno ng Blood Demon Sect ay bumulalas. Sa loob lamang ng ilang taon, maaari na nitong pahintulutan ang pangalawang antas na God Spirit na makapasok sa gitna ng ika-6 na antas ng God Spirit. Sa puntong ito, nag-aapoy ang kanyang mga mata. Ang Hongmeng na katawan ni Yang Xiaotian ay nilamon at napino ng gusto ang Hongmeng Chi, na tiyak na isang kayamanan na makapagpapalusog sa langit at lupa. Hindi nakakagulat na ang mga makapangyarihang tao sa Demon God list ng Demon God Temple ay naaakit ng Hongmeng na katawan ni Yang Xiaotian. Lumipas ang oras. Makalipas ang 1 buwan, sa wakas ay naunawaan muli ni Yang Xiaotian ang 200 Demon God Pillars. Naintindihan niya ang 1,500 Demon God Pillar. Gayunpaman, mula sa 1,501st Demon God Pillar, ang magic power ay lumakas, at ang pressure ni Yang Xiaotian ay tumaas ng husto, at siya ay napilitang huminto muli. Sa oras na ito, ang kanyang rangkang sa Demon God list ay nakapasok sa nangungunang 1,000. 1 taon na ang nakalipas, hindi pa nakapasok si Yang Xiaotian sa Demon God list. Makalipas ang 1 taon, tumaas ang rangkang ni Yang Xiaotian sa ika-970. Nang umalis si Yang Xiaotian sa Demon God Square, maraming malalakas na demonyo sa eksena ang yumuko kay Yang Xiaotian. Bumalik sa palasyo, ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian ang pagpino sa 200 Hongmeng Chi na kanyang nakuha. Sa pagkakataong ito, dapat ay makalusot na siya sa ika-7 antas ng Diyos, di ba? Napaisip si Yang Xiaotian sa kanyang sarili. Bagamat mas mataas ang kaharian, mas mahirap itong pagbutihin, ngunit ang 200 primordial na espiritu ay dapat na payagan siyang makalusot sa ika-7 antas ng banal na espiritu. Ang ika-7 antas ng banal na espiritu ay isang malaking watershed. Ang ika-7 antas ng banal na espiritu at ang ika-6 na antas ng banal na espiritu ay may malaking pagkakaiba sa kapangyarihan ng labanan. Nilamon ni Yang Xiaotian ang isang bunga ng tadhana at 9 na beses na makalangit na kapigatian na kumulog na tubig, at nagsimulang pinuhin ang primordial na espiritu sa kanyang katawan. Maaari na niyang pinuhin ang Eternal God Pill ng Heavenly God level. Nilamon ng Destiny Tree ang 3 Tribulation Heavenly Grade Eternal God Pill, at ang Destiny Fruit na ginawa nito ay ilang beses na mas marami kaysa dati, kaya hindi siya nagkulang sa Destiny Fruit sa kanyang cultivation nitong mga nakaraang taon.
Gaya ng dati, pinino pa rin niyang Xiaotian ang isang primordial spirit araw-araw. Sa pagdadalisay, ang puso ng Kang God ay patuloy pa ring bumubulusok ng enerhiya, na binago sa banal na kapangyarihan niyang Xiaotian. Sa ilalim ng 4 beses na epekto ng Destiny Fruit, Heavenly Tribulation Thunder Water, Primordial Spirit, at ang puso ng Kang God, mahirap para kay Yang Xiaotian na magsanay ng dahan-dahan. Makalipas ang 200 araw, sa wakas ay ganap na napino ni Yang Xiaotian ang 200 Primordial Spirit. At ang kanyang lakas ay nasira na rin hanggang sa ikapitong antas ng Diyos. At ito ay malapit sa tuktok ng unang bahagi ng ikapitong antas ng Diyos. Ang kanyang Hongming God Body ay umabot na sa ikawalong antas. Ang kanyang Hanyuan Tianming God Body ay umabot na rin sa ikalabintatlong antas. Ang tanging mabagal na pagpapabuti ay ang Eternal God Body at ang ikalabinlimang pinakamalakas na Sword Intention. Kaya, sa susunod, hindi plano ni Yang Xiaotian na intindihin muli ang 3,000 Demon Gods Array, ngunit sinasamantala ang pagkakataong isagawa ang ikalabinlimang pinakamalakas na intensyon sa espada. Sa mga araw na ito, wala siyang oras upang pagsamahin ang intensyon ng espada. Ngayon ay may higit sa 1 buwan bago ang pagbubukas ng Dark Secret Realm. Sa buwang ito, kailangan niyang isagawa ang ikalabinlimang pinakamalakas na intensyon sa espada tungo sa isang maliit na tagumpay. Kapag ang ikalabinlimang pinakamalakas na sword intention ay nagtagumpay sa maliit na tagumpay, ang kapangyarihan ng kanyang sword barrier ay tataas ng husto. Naka-cross-legged siyang Xiaotian sa palasyo at unang kinuha ang espada ni Xingfeng. Bagamat naintindihan na niya noon ang sword intention ng sword ni Xingfeng, inintindi niya itong muli bago ito pinagsama. Matapos maramdaman na ito ay halos pareho, sinimulan ni Yang Xiaotian na pagsamahin ito. Naisip ni Yang Xiaotian sa kanyang isipan, at ang sword intention ng Heaven and Earth Sword ay lumitaw sa kanyang harapan. Hinawakan niya ang Xingfeng Sword, at pagkatapos ay inactivate ang Sword Fusion Technique. Sa ilalim ng activation ng Sword Fusion Technique, ang Xingfeng Sword ay patuloy na umuugong, at isang espadang nagliliwanag na liwanag ang lumipad mula sa espada. Pagkatapos, inactivate ni Yang Xiaotian ang Sword Fusion Technique, na tinatakpan ng espada ng langit at lupa at ang espada ng Xingfeng Sword. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Sword Fusion Technique, ang espada ng langit at lupa ay gumawa ng isang malakas na puwersang lumalamon. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang espada ng Xingfeng Sword ay sumambulat ng may napakalakas na kapangyarihan, patuloy na nagpupumilit na labanan ang paglunok ng espada ng langit at lupa. Patuloy na hinihimok ni Yang Xiaotian ang Sword Fusion Technique, at ang lakas ng paglunok ng espada ng langit at lupa ay unti-unting tumaas. Ang espada ng Xingfeng Sword ay unti-unting sinipsip patungo sa espada ng langit at lupa. Gayunpaman, habang papalapit ito, mas naging marahas ang kapangyarihan ng espada ng Xingfeng Sword, at inatake nito ang espada ng langit at lupa tulad ng isang namamatay na pakikibaka. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isang anim, isang libro, isang bar. Ang Sword Fusion Technique na ito ay kumokonsumo ng maraming soul power kapag pinagsama ang sword power. Sa paglipas ng panahon, kahit na malakas ang soul power ni Yang Xiaotian, nakakaramdam siya ng pagod. Kahit na pagod si Yang Xiaotian, palagi niyang pinipilit na i-activate ang Sword Fusion Technique. Alam niyang kapag naputol ito, masasayang ang lahat ng nakaraang pagsisikap. Mas mahirap mag-fuse ulit sa susunod. Lumipas ang 1 araw. Ang pagkonsumo ng kuryente ng kaluluwa ni Yang Xiaotian ay umabot na sa limitasyon. Nang halos hindi na makahawak si Yang Xiaotian, sa wakas, ang sword power ng Xingfeng Divine Sword ay nagsimulang dahan-daang pumasok sa sword power ng langit at lupa. Masaya si Yang Xiaotian. Sa sandaling magsimula ang pag-imbed, nangangahulugan ito na ang pagsasanib ay kalahating matagumpay. Sa sandaling ito, ang Heaven and Earth Sword Intent ay sumabog na may malakas at hindi matatag na sword light. Dahil ang sword intent ng Xingfeng Divine Sword ay ibang sword intent, ang forced fusion ay may malaking repulsive force. Kung hindi ka mag-iingat, hindi lang ang Heaven and Earth Sword intent ang mapipinsala, ngunit ang kaluluwa ni Yang Xiaotian ay mapipinsala din. Medyo namutla ang mukha ni Yang Xiaotian, at ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para i-activate ang sword intent fusion technique. Buzz! Biglang tumunog. Ang sword intent ng Xingfeng Divine Sword ay tuluyan ng naka-embed sa Heaven and Earth Sword intent. Sa sandaling ito, nawala ang pressure ni Yang Xiaotian, at ang kanyang buong katawan ay mas relaxed kaysa dati. Nang makita ang sword intent ng Xingfeng Divine Sword na sumanib sa Heaven and Earth Sword intent, nakahinga ng maluwag si Yang Xiaotian. Sa puntong ito, karaniwang wala ng mga problema. Pagkatapos ng 1 pang oras, sa wakas, ang Heaven and Earth Sword intent ay ganap na pinagsama ang sword intent ng Xingfeng Divine Sword.
Tagumpay. Nakahinga ng maluwag siyang Xiaotian at nahiga sa lupa, naghahabol ng hininga. Ang Sword Intent Fusion na ito ay kasing delikado gaya noong pinagsama niya ang Million Year Soul Ring. Kung mas mahina ang soul power niya, ngayon lang siya na backfire ng Sword Intent ng kalaban. Not bad. I didn't expect na magtatagumpay ka sa fusion, boses ni Ding Ye. Natigilan siyang Xiaotian. Ano ang ibig sabihin ni Ding Ye? Hindi kaya walang nagtagumpay sa pagsasanib ng layunin ng espada noon. Sa pag-iisip nito, itim ang noo niyang Xiaotian. Wala pang nagtagumpay sa pagsasanib noon dahil masyadong mahina ang Sword Intent na pina-practice nila. Ang 15 uri ng Sword Intent na ginawa mo ay lahat ang pinakamalakas na Sword Intent, at ang iyong Soul Power ay napakalakas. Theoretically, maaari itong magtagumpay. Sabi ni Ding Ye. Maaari ba itong maging matagumpay sa teorya? Nakinig siyang Xiaotian sa teorya ni Ding Ye, walang imik. Paano kung ang teorya ay hindi matagumpay? Siyang Xiaotian ay nakahiga sa lupa at nagpahinga ng mabuti saglit. Pagkatapos ay bumangon siya at nilamon ang susunod na kaluluwa Dan. Matapos magsanay ng ilang sandali, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay ganap na nabawi, at pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagsasama-sama ng susunod na espada. Pagkaraan ng isang araw, sinubukan ko ang aking makakaya upang magtagumpay sa isang espada. Dati, bagamat pinagsanib ng swordsman ng Tiandi ang sword ng Criminal Wind, hindi pa rin ito nakalusot sa Xiaocheng. Matapos isama ang pangalawang kahulugan ng espada, sa wakas ay nalagpasan nito si Xiaocheng. Sa makatuwid, kung ang ika-15 at pinakamakapangyarihang espada niyang Xiaotian ay mabali kay Xiaocheng, hindi bababa sa 30 swordsmanship ang dapat pagsamahin. At ang 30 swordsmanship na ito ay dapat ang pinakamataas na kahulugan ng espada. Kung ito ay isang mataas na espada, dapat mayroong higit sa 30. Nang makita ang langit at lupa na espada na pinagsama sa dalawang pinakamataas na espada, napasimangot siyang Xiaotian. Ngayon ay wala pang 2 buwan bago ang madilim na mga lihim ng kadiliman. Ayon sa kanyang kasalukuyang bilis ng pagsasanib, bago mabuksan ang sekretong sitwasyon, natatakot ako na hindi nito makukuha ang 15 hanggang 15 sa Qiang Jianyi na lahat ay nakalusot sa Xiaocheng. Sa makatuwid, kinailangan niyang Xiaotian na bilasan. Ang pangalawang pinahusay na Infinite Sword niyang Xiaotian. Ang pangatlo ay Tungtian Sword. Mamaya, Taulong Swordsman, Sky Beast Sword. Gayunpaman, kahit na binilisan niyang Xiaotian ang kanyang bilis at patuloy na nilamon ang kaluluwang si Dan at ang kulog, hindi pa rin niya mababasag ang lahat ng 15 hanggang sa malakas na espada bago ang madilim na sikreto. 14 na espada lamang ang nabasag kay Xiaocheng. Walang breakthrough sa kahulugan ng lahat ng mga espada na natitira. Nang makitang magsisimula na ang dilim ng kadiliman, kinailangan niyang Xiaotian na huminto. Mula sa palasyo, tinawag niyang Xiaotian ang ilang Scorpio at tinanong ang balita ng Emperador Tai Shi. Ilang Scorpio ang umiling, at wala pa ring balita tungkol sa Emperador. Nag-inquire kami mga ilang araw na ang nakalipas, nakapasok na rin ang Blood Sword Demon sa lupain ng kulog. Sinabi ni Scorpio, ngunit ang demonyong tibak ng dugo bilangguan ay umalis sa lupain ng kulog, at hindi na muling nagpakita. Aksidente niyang Xiaotian. Sa madaling salita, nang pumasok sila sa lupain ng kulog, ang magic ng espada sa bilangguan ng dugo ay lupain din ng kulog. Pagkatapos ay tinanong niya ang balita ng oras ng panahon. Narinig ko na mayroong isang diablo na nakakuha ng buhangin ng oras sa madilim na lihim. Sabi ni Pang Long. Siyang Xiaotian ay nasa sabik, na nagsasabi na, ang kadiliman ng madilim na mga lihim kung minsan ay buhangin. Sinong demonyo? Tanong niyang Xiaotian. Ito ay ang puting ulan na demonyo. Sabi ni Pang Long. Ang pagkakaroon ng Baiyu Mo, ang presensya ng listahan ng Magic God, na nireranggo ng 77, ay isang babae. Naalala niyang Xiaotian at nagtanong, nalaman mo ba na ang Panginoon ng Kangshen ay pupunta sa isang kumukulog na lugar? Sa mga araw na ito, palagi niyang hinihiling sa ilang Scorpio na tingnan ang Panginoon ng Kangshen sa lupain ng kulog. Ito ay natagpuan. Mahigit 1,000,000 taon na ang nakalilipas, ang Panginoon ng Kangshen ay nakapasok nga sa lupain ng kulog. Sinabi ng Scorpio, may nakakita sa Kangshen Lord na may salungatan sa Xingja Xingnan. Hindi ko alam kung namatay ang Panginoon ng Kangshen sa kamay ni Xingnan. Aksidente niyang Xiaotian, Xingnan. Anak ni Xingtian. Oo, sinabi ni Scorpio, ito ay anak ni Xingtian. Kriminal sa timog. Malamig ang mga mata niyang Xiaotian. Nang maglaon, hiniling niya sa lahat na patuloy na magtanong tungkol sa buhangin ng panahon at kung nasaan ang Emperor Taishi Emperor, at pagkatapos ay lumipad sa madilim na lihim kasama ang lahat. Ang pasukan at labasan ng mga madilim na sikreto ay malapit sa Demon Temple. Nang dumating ang ilang tao, ang pagpasok at paglabas ng madilim na mga lihim ay nakakuha ng malaking bilang ng mga demonyong Diyos.
Halos lahat ng mga ito ay ang siyam na antas ng Demon Temple, at mayroong daan-daang libong tao. Nang dumating si Yang Xiaotian, maraming tao ang hindi maiwasang makita ito. Ama, siya si Lord Long, sabi ni Xingnan kay Xingtian. Bumaba ang tingin ni Xingtian kay Yang Xiaotian. Biglang, isang hampas ng halimaw ang lumamon kay Yang Xiaotian na parang tsunami. Nang makita ito, ang baka ay sumangot ng malamig, at ang isang matagal na kapangyarihan ay sumigaw. Ang pagpapakain ay patuloy. Isang kamangha-manghang puwersa ang natangay. Nagulat ang mga demonyo at napaatras sa gulat. Tumingin si Xingtian sa baka sa tabi ni Yang Xiaotian na may pagdududa. Sumulyap din sa baka ang ulo ng mga demonyo, ang ninuno ng tunay na demonyo. Ilang sandali, katahimikan. Hindi nagtagal, dumating ang lahat ng mga demonyong Diyos. Marahil ay pagkatapos ng insidente ngayon, at walang lumabas pagkatapos dumating ang lahat. Ang buong parisukat ay kakilakilabot. Ang mukha ni Yang Xiaotian ay gaya ng dati, naghihintay sa pagbubukas ng madilim na lihim. Sa wakas, ang liwanag ng madilim na mga lihim ay yumanig, at ang orihinal na saradong pasukan ay unti-unting bumukas, at ang liwanag ng liwanag ay nawala. Lumitaw sa harap ng lahat ang isang space passage na sapat na para mag-accommodate ng higit sa 100 tao. Gayunpaman, sa pagtingin sa pasukan ng Space Channel, walang nang ahas na manguna, kahit na si Xingtian ay hindi nang ahas na pumasok sa una, lahat ay tumingin sa ninuno ng tunay na demonyo. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Sa ilalim ng atensyon ng lahat, ang mga ninuno ng tunay na demonyo ay bumangon sa himpapawid ng hakbang-hakbang, at kumurap sa kalawakan. Matapos pumasok ang ninuno ng totoong demonyo, si Xingtian at ang iba pa ay nagbuhos sa Space Channel. Kasama si Yang Xiaotian at ang demonyo, pumasok siya sa Space Channel. Matapos lumiko, si Yang Xiaotian ay dumating sa isang disyerto. Walang laman ang disyerto. Ang mataas na altitude ay nasa makapal na patak ng ulan. Ito ang langit at lupa na espiritong ulan na pinalapot ng langit at lupa. Ang mga espiritual na ulan na ito ay bumuhos sa katawan, na nag-moisturize sa buong katawan. Napakalakas ng espiritual na ulan, nakita ito ni Yang Xiaotian sa unang pagkakataon. Ang pagsasanay sa loob ng isang buwan sa madilim at sekretarya na ito ay sapat na upang maihambing sa masipag na trabaho sa labas. Gayunpaman, sa tuwing bubuksan ng Dark Secret Realm, tumatagal ito ng isang buwan. Si Yang Xiaotian ay hindi nagmamadaling hanapin ang buhangin ng oras, ngunit plano niyang maghanap ng isang lihim na lugar upang linangin ang Sword of All Things tungo sa isang maliit na tagumpay. Sinuri ni Yang Xiaotian ang malawak na disyerto sa kanyang harapan, nag-isip tungkol dito, at direktang sumabog sa lupa at pumunta sa disyerto sa ilalim ng lupa upang direktang magsanay sa disyerto sa ilalim ng lupa. Sa nakaraang karanasan sa pagsasanib ng Sword Intent, hindi nagtagal ay pinagsama ni Yang Xiaotian ng isang Sword Intent, at isa na lang ang kailangan para makamit ang maliit na tagumpay sa Sword of All Things. Sa oras na ito, sa isang sulok ng disyerto, nagtipon sina Xingtian at Xingnan at iba pang mga Panginoon ng pamilya Xing. Dapat nating bunutin ang Panginoon Long para sa akin. Malamig na sinabi ni Xingtian, huwag mo siyang patayin, gusto ko siyang buhay. Kung namatay si Yang Xiaotian, ang Hongmeng Divine Body ay mawawalan ng silbi. Magalang na tumugon ang mga master ng pamilya Xing. Habang hinahanap ng mga master ng pamilya Xing ang kinaroroonan ni Yang Xiaotian, ang True Demon Ancestor, ang Mother and Child Demon, si Liba at iba pang mga demonyo ay naghahanap din ng buong lakas sa kinaroroonan ni Yang Xiaotian. Kaya't kapag pinagsama-sama ni Yang Xiaotian ang layunin ng espada sa ilalim ng disyerto, ang mga demonyo ay lumilipad sa kanyang ulo paminsan-minsan. Makalipas ang 2 araw, ang liwanag ng espada sa underground space kung saan matatagpuan si Yang Xiaotian ay malakas na yumanig. Ang sword intent ng lahat ng bagay sa wakas ay nakalusot sa maliit na tagumpay. Sinira ni Yang Xiaotian ang lupa at lumabas mula sa ilalim ng disyerto. Tinukoy niya ang direksyon at sumibak sa ere at umalis. Hindi nagtagal pagkatapos lumipad pasulong si Yang Xiaotian, nakita niya ang malaking bilang ng mga demonyong Diyos na sumusugod. Nakuha ni Bai Yumo ang banal na gamot sa 10-10 milyong taon. Ano, ang banal na gamot ng 10-10 milyong taon? Nang marinig ang talakayan, natigilan si Yang Xiaotian, naisip ito, at sinundan ang lahat upang lumipad pasulong. Ang madilim na lihim na kaharian ay malawak at walang hangganan. Ito ay tulad ng pangingisda ng mga bato sa dagat upang mahanap ang buhangin ng panahon sa madilim na lihim na kaharian. Dahil nakuha ni Bai Yumo ang buhangin ng oras noon, dapat niyang malaman kung saan hahanapin ang buhangin ng oras. Sinundan ni Yang Xiaotian ang mga demonyo at hindi nagtagal ay umalis sa disyerto at dumating sa isang kapatagan.
Sa sandaling siya ay tumuntong sa kapatagan, naramdaman niya ang kamangha-manghang pagbabago-bago ng kapangyarihan. Bilasan mo, hindi na makakatagal si Bai Yumo. Bilasan natin at agawin natin ang milyong taong gulang na banal na gamot sa kanyang katawan. Huwag hayaang mahulog ito sa kamay ng iba. Biglang bumilis ang mga demonyong nasa harapan niya. Lumingon ang isang demonyo sa harapan at nakita si Yang Xiaotian na sumusunod sa kanyang likuran, at biglang sinuntok si Yang Xiaotian upang patayin siya. Itago mo ang iyong ulo at ipakita ang iyong buntot. Gusto mo bang sundan kami para samantalahin? Lumayo ka sa demonyong ito. Ang lakas ng kamao ay napakalakas, at ang enerhiya ng demonyo ay gumugulong. Hindi mabilang na espiritual na ulan mula sa langit at lupa ang natangay. Gayunpaman, habang tinitingnan ang kahangahangang puwersa ng kamao ng kalaban, pumutok lang si Yang Xiaotian. Biglang nadismaya ang espasyo. Isang malaking bagyo ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Pinunit ng bagyo ang puwersa ng kamao ng kalaban na may hindi magagapi na momentum, at pagkatapos ay gamulong at sumabog patungo sa kalaban. Ang pangsyam na antas ng demonyong Diyos ay malinaw na hindi inaasahan na si Yang Xiaotian ay napakalakas na kaya niyang makabuo ng isang nakakatakot na bagyo sa kalawakan sa isang hininga lamang. Ang kanyang mukha ay nagbago ng husto at siya ay napaungol, pakiusap, tulungan mo ako, mga kapatid. Sa puntong ito, bigla niyang sinuntok ang bagyo, sinusubukang pasabugan ito. Nang makita ito, 12-dosenang mga demonyong Diyos na kasama niya ang kumilos at lahat ay sumabog sa bagyo. Ilang sandali, nilamon ng kahangahangang enerhiya ng demonyo ang langit at lupa, na nagpapataas ng walang katapusang mga alon ng buhangin. Boom! Ang pag-atake ng lahat ay tumama sa bagyo. Ngunit biglang nagbago ang mukha ng lahat, at nakita nila na ang kanilang mga pag-atake ay tumama sa bagyo, na parabang tumama sila sa isang magulong bagyo, at hindi nila matitinag ang bagyo. Ang bagyo ay patuloy na tumama sa kanila na may kamangha-manghang momentum. Masyadong mabilis ang takbo ng bagyo, at hindi nila ito naiwasan, at lahat sila ay natangay ng bagyong araro. Isang grupo ng mga demonyo ang bumaril sa lahat ng direksyon at nahulog sa bawat sulok ng kapatagan. Lahat sila ay bumulwak ng dugo at tumingin kay Yang Xiaotian sa takot. Napakalakas nitong lalaking naka-blue shirt na nakasuot ng dragon mask, sino siya? Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang lahat at nagpatuloy sa paglipad patungo sa direksyon ng pagbabago-bago ng kapangyarihan sa unahan. Nang mawala si Yang Xiaotian, nakahinga ng maluwag ang mga demonyo na parabang nakaligtas sila sa isang sakuna. Sino ang taong ito? Kailan nagkaroon ng ganoong kalakas na tao ang Demon God Temple? Dragon Head Mask. Siya kaya si Lord Long? Biglang may nagsalita. Sa sandaling lumabas ang mga salita, lahat ay nagulat. Kailangan pa ba natin siyang sundan? Sundan mo siya. Nilunok ng mga demonyo ang mga tabletas, nag-alinlangan, at patuloy na lumipad pasulong sa likod ni Yang Xiaotian. Hindi nagtagal, dumating si Yang Xiaotian sa pinangyarihan. Nakita ko si Bai Yumo, na nakasuot ng puting damit, ay napapaligiran at pinatay ng isang grupo ng mga demonyong Diyos sa bundok sa unahan. Si Bai Yumo ay hindi mahina, siya ay isang ikapitong antas na Diyos. Ngunit ang daan-daang mga demonyong Diyos na nakapaligid sa kanya ay hindi rin mahina, lahat sila ay ika-5 antas at ika-6 na antas na mga Diyos, at kahit isa sa kanila ay isang ikapitong antas na Diyos. Hindi kayang talunin ng 2 kamao ang 4 na kamay. Mapatla ang mukha ni Bai Yumo, at maraming sugat ng espada sa kanyang katawan. Ang mga pinsala ay napakalubha. Bai Yu, dahil magkakilala na tayo sa loob ng maraming taon, basta ibigay mo ang magic na gamot, hindi ka namin mahihirapan. Malamig na sabi ng pinuno ng Green Demon Sect. Ang Green Demon Sect ay isa rin sa mga Super 4 sa Dark Continent, kasing sikat ng Blood Demon Sect. Malamig ang mga mata ni Bai Yumo at hindi siya umingik. Kung ganoon, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa. Ang pinuno ng Green Demon Sect ay may intensyong mamamatay tao sa kanyang mga mata, patayin siya para sa akin, sipsipin ang lahat ng kanyang dugo at diwa para sa akin. Narinig ito ng mga demonyo, at nag-init ang kanilang mga mata. Si Bai Yumo ay isang Diyos sa ikapitong antas, at siya ay may dugo ni Xuanming. Kung kaya niyang lumunin ang lahat ng kanyang dugo at kakanyahan, tiyak na ito ay isang mahusay na gamot na pampalakas. Kaya, ang mga demonyo ay sumalakay muli ng buong lakas. Ang demonyong espada sa kamay ng pinuno ng Green Demon Sect ay biglang sinaksak ang likod ni Bai Yumo. Nang makita na si Bai Yumo ay malapit ng mabutas, sa sandaling ito, biglang, isang sword energy ang bumagsak sa hangin, na may napakabilis na bilis, at agad na tumama sa magic sword ng leader ng Green Demon Sect. Ang pinuno ng Green Demon Sect ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang braso, at ang magic sword sa kanyang kamay ay hindi makontrol, at natamba. Siya mismo ay nagulat din sa isang malakas na puwersa at paulit-ulit na umatras. Ang kanyang dugo at chi ay lumundag, ang kanyang lalamunan ay nakaramdam ng init, at isang bibig ng dugo ang bumulwak.
Ang biglaang pagbabago sa kanilang harapan ay ikinagulat ng lahat. Napatingin ang lahat at nakita ang isang lalaking naka-blue shirt na may dragon head mask na humahakbang sa hangin. Lord Long. Maraming mga master ng Green Demon Sect ang nakakita kay Yang Xiaotian na naiintindihan ang haligi ng Demon God, at nakilala si Yang Xiaotian sa isang sulyap. Ang iba na hindi nakakakilala kay Yang Xiaotian ay nagulat nang marinig nila na ang taong darating ay si Lord Long, na ang runelight ay patuloy na bumubula. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Napatingin din si Bai Yumo kay Yang Xiaotian nang may pagtataka. Sa nakalipas na ilang taon, ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ng Dark Continent ay nag-isip tungkol sa tunay na lakas ni Lord Long. Sinasabi ng ilan na kahit na si Lord Long ay nasa kaharian lamang ng mga Diyos, ang kanyang tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang malakas na tao sa una o kahit na pangalawang antas ng mga Diyos. Ngunit ngayon lang talagang tinaboy ni Yang Xiaotian ang pinuno ng Green Demon Sect ng ikapitong antas ng mga Diyos gamit ang isang espada. Sa isang kisap mata, lumapit si Yang Xiaotian sa karamihan. Ang leader ng Green Demon Sect ay lumunok ng isang tableta upang maibsan ang kanyang mga sugat, at pagkatapos ay lumakad. Nagtataka siyang tumingin kay Yang Xiaotian at sinabing, ito pala ay si Lord Long. Gusto rin ni Lord Long ang Jinyuzi kay Bai Yamo. Ang 10 milyong taong gulang na banal na gamot kay Bai Yamo ay Jinyuzi. Wala itong kinalaman sa iyo. Mahinahong sinabi ni Yang Xiaotian, maaari kang umalis. Sa sandaling sinabi ito ni Yang Xiaotian, ang mga mata ng lahat ay nahulog sa pinuno ng Green Demon Sect. Ang mukha ng pinuno ng Green Demon Sect ay nagbago mula sa maulap hanggang sa maliwanag. Sa sandaling ito, biglang, isang tunog ng basag na hangin ang dumating mula sa malayo, at isang malaking bilang ng mga master ang lumipad. Nang makita ang mga taong dumarating, nagulat ang lahat, kabilang ang pinuno ng Green Demon Sect. Ang mga taong darating ay si Xing Nan, ang anak ni Xing Tian, at ang mga ninuno ng pamilya Xing. Nagulat din si Xing Nan nang makita si Yang Xiaotian mula sa malayo, at pagkatapos ay bumilis siya at ang mga ninuno ng pamilya Xing. Hindi nagtagal, dumating si Xing Nan at ang mga master ng pamilya Xing sa pinangyarihan. Ang pinuno ng Green Demon Sect at ang mga master sa eksena ay yumuko lahat kay Xing Nan at sa iba pa, at pagkatapos ay tumabi. Pagkarating, sumulyap si Xing Nan kay Bai Yumo at sinabi sa mahinahon at hindi mapag-aalinlanganang tono, ibigay mo ang Jinyuzi. Kung hindi, mamatay ka. Ang orihinal na maputlang mukha ni Bai Yumo ay naging mas mapatla. Sa Dark Continent, walang nang-ahas na baliwalain ang utos ng pamilya Xing. Nang mag-alinlangan si Bai Yamo, dumilim ang mukha ni Xing Nan, at sinabi niya sa master sa likod niya, patayin mo siya. Kunin mo si Jinyuzi. Nakita ng mga tao sa paligid na si Bai Yamo ay nag-alinlangan sandali, at papatayin siya ni Xing Nan, at nagbago ang kanilang mga mukha. Ngunit walang nang-ahas na magsalita. Nagulat si Bai Yamo nang marinig niya ito, ngunit sa pagbuka pa lang ng kanyang bibig, nakita niya na ang ninuno ng pamilya Xing ay biglang kumamo kay Bai Yamo. Ang ninuno na ito ng pamilyang Xing ay isang ikawalong antas na Diyos, at ang kanyang lakas ay higit pa sa kakayahan ni Bai Yamo na lumaban. Ang lakas ng kuko ng kalaban, naramdaman na lamang ni Bai Yamo ang isang nakakatakot na demonyong bundok na dumidiin pababa, ang nakapalibot na espasyo ay nakakulong lahat, at walang paraan upang makatakas. Nang makitang bumagsak ang lakas ng kuko ng ninuno ng pamilya Xing, biglang, isang kamanghamanghang enerhiya ng espada ang muling bumagsak sa hangin. Ang sword chi na ito ay mas mabilis kaysa sa pagtatuboy lamang sa Green Demon Gate Lord. Nagulat ang ninuno ng pamilya Xing at gusto itong iwasan. Nakita ko agad na dumaan ang sword chi sa kanyang palso. Naramdaman lamang ng ninuno ng bilanggo na masakit ang palso, at nakita niya ang pag-agos ng dugo, at nakita niyang naputol ang buong palad niya. Bumagsak siya sa lupa, nagulat at nagalit, at tumingin kay Yang Xiaotian. Lahat ay tumingin kay Yang Xiaotian nang may pagtataka. Ngayon lang, iniligtas ni Yang Xiaotian si Bai Yuli. Malaking aksidente ang lahat. Nang makita ni Xing Nan ang pagbaril ni Yang Xiaotian, nabali niya ang palad ng pamilya ni Xing. Pagkatapos magulat, ang kanyang mukha ay madilim, Panginoon Long, tama ba? Nakapatay ka ba? Nagulat ang lahat. Ang pamilyang kriminal ng pamilyang kriminal at 12-dosenang mga ninuno ng Xingjia ay nahulog sa lupain ng kulog. Ang insidente ay nakaalarma sa madilim na kontinente. Oo, pinatay nila ako. Ang mukha ni Yang Xiaotian ay gaya ng dati. Sa sandaling sinabi ni Yang Xiaotian, lahat ay nagulat, kasama ang puting ulan na demonyo. Ang kriminal na estilo ng bilanggo ay talagang pinatay ng dragon. Nakakamangha ang balitang ito. Alam mo, noong panahong iyon, kasama si Xing Feng, mayroong isang ninuno ng 10 Diyos ng langit. Ang 10 Gods 10 Tick, ang gayong pag-iral, ay talagang isang nangungunang pag-iral sa madilim na kontinente.
Okay, narinig ni Xingnan ang mga salita, ang kanyang mga mata ay puno ng marahas na pagpatay, at siya ay tumawa ng galit, aminin mo lang. Xingfeng ang iyong kamay na pumapatay sa iyong mga tauhan, tama ba? Pagpatay. Ngayon, sa tingin ko kung sino ang makakapagligtas sa iyo. Baril, bitawan mo ako, gusto ko siyang pagbutihin. Ang mga ninuno ng kriminal na pamilya ay nakipaglaban, at isang Diyos ng langit at Diyos ang biglang sinuntok ang kanyang mga ninuno sa huling panahon kay Yang Xiaotian. Ang lakas ng boxing ay yumanig sa mundo. Gayunpaman, hindi umiwas si Yang Xiaotian. Hinimok ng mga Diyos ni Hongmeng, at ang buong katawan ng banal na kapangyarihan ni Hongmeng ay naging isang mundo ng Hongmeng, at pinalibutan ni Yang Xiaotian ang mundo, na nagmula sa kamangha-manghang kapangyarihang lumalamon. Boom! Nang binomba ang kapangyarihan ng makalangit na Diyos sa susunod na panahon sa mundo ng Hongmeng, lahat ay nilamon, na sapat na para yumanig ang kapangyarihan ng boxing ng langit at lupa, at hindi makaatake ni Yang Xiaotian. Ang iba pang mga ninuno ng kriminal na pamilya ay sumabog din sa harap ni Yang Xiaotian, at lahat sila ay nilabanan ng Hongmeng mundo sa paligid ni Yang Xiaotian. Nakatayo roon si Yang Xiaotian na parang hindi natitinag ang Diyos ni Hongmeng. Nang makita ito, nakahinga ang may-ari ng Green Demon Gate. Alam mo, ang mga ninuno ng kaparusahan ng pamilyang kriminal ngayon ay may higit sa 100 makalangit na Diyos, at kahit isang makalangit na Diyos noong mga unang araw. Isang Diyos na kaharian, ang lakas ng labanan ay napakalakas. Kahit na ang pangangibabaw ng langit ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan sa pakikipaglaban. Tuyong sabi ng isang ninuno ng berdeng pinto ng halimaw. Hindi inaasahan ni Xingnan na lalaban si Yang Xiaotian ng nakakatakot. Siya ay lalong naging maunlad sa kanyang mga mata, at biglang sinuntok ang kanyang suntok, Xianyu Fist. Dati, sa lugar ng kulog, ginawa rin ni Xingfeng ang kamao ngayong araw, ngunit kumpara sa Qianyuquan ni Xingnan, mas malala ito. Nang ang kriminal na kamao ng kriminal na hangin ay bumamba, ang langit at lupa ay nagulat, at ang langit ay tila kulang sa mga piraso. Isang kakila-kilabot na puwersa ang natipon sa kanyang kapangyarihan ng Fistang, na binomba ang mundo ni Hongmeng, ang kapangyarihan ni Hongmeng. Ang mundo ni Hongmeng, na hindi nayanig noon, ay nakakalat sa sandaling ito. Ang buong Hongmeng mundo ng Hunchmeng's kapangyarihan ng Hongmeng ay matinding nanginginig. Ang kapangyarihan ng Qianyu Boxing ay nagpatuloy sa pagwasak sa mundo ng Hongmeng, at patuloy na binomba ang mas malalim na bahagi ng Hongmeng World, at kay Yang Xiaotian. Ito ang lakas ng anak ni Xingnan. Si Xingnan, bilang anak ni Xingtian, ay matagal nang nakalusot sa 10 Top 10 period ng 10 Gods maraming taon na ang nakararaan. At siya mismo ay may ilang makapangyarihang mga ugat ng dugo, at ang malakas na kapangyarihan ng labanan ay malayo sa maihahambing sa rurok ng mga ordinaryong makalangit na Diyos. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang Qianyuquan na patuloy na pumapatay, at 720 mutant veins ang hinikayat. Biglang tumaas sa langit ang 720 Holijing kidlat ng Hongmeng, na yumanig sa mundo. Si Yang Xiaotian ay tulad ng pinakamataas na Diyos na lumabas sa mundo ng Hongmeng, at ang mga kamanghamanghang Diyos ay lumiligid sa mundo. Mayroon siyang mahiwagang espada sa kanyang kamay, na siyang espada ng mabangis na demonyo. Mabangis na diablo, kumaway ang isang espada. Biglang, ang kapangyarihan ng 720 mutant veins, ang kapangyarihan ni Hongmeng Shinen ay sumigaw, naging isang espada ng mahika na walang katumbas, at binomba ang Qianyuquan. Nanginginig ang langit na shock. Biglang kumaibot ang espasyo. Ang lahat sa paligid ay itinaas. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Maging ang Lord of the Green Devil Gate na umatras sa malayo ay binuhat at lumipad. Ang ilang mahihinang Diyos sa langit ay nabigla sa pagsusuka ng dugo. Nagulat din si Yang Xiaotian daan-daang milya, gamulong ang kanyang dugo, at uminit ang kanyang lalamunan. Bagamat ang lakas ng pakikipaglaban ni Yang Xiaotian ay kakilakilabot, ngunit ngayon ay siya na lamang ang mga Diyos ng mga Diyos, at ang kapangyarihan ng mga Diyos at Diyos ay pareho. Gayunpaman, kumpara sa peak ng 10-10-10 period, mas malala pa rin ang estilo ng parusa. Bilang anak ni Xingnan, si Xingnan ay natangay ng walang talo noong sinaunang panahon. Kahit na kumpara sa mga sinaunang magic god ng sinaunang katawan ng sinaunang bangkay, ang mga sinaunang demonyong Diyos ay isang punto lamang na mas mahina. Sinuntok ni Xingnan si Yang Xiaotian at tumingin kay Yang Xiaotian, ngunit nagulat ito, 722 mutant veins. Ito ay bihirang para sa iba na magbukas ng isang mutant pulse. Ang dragon na ito ay ang 7 mabigat na Diyos, at ito ay nagbukas ng 722 mutant na ugat. Ang iba pang malalakas na lalaki ay mahirap ding itago ang kanilang pagkagulat. Kung magpapatuloy ito, mabubuksan ni Lord Long ang lahat ng divine veins sa kanyang katawan bago siya makalusot sa Heavenly God Realm.
Posible pa nga na ang lahat ng mga ito ay mutated na mga divine veins. Tibak ng demonyo. Ang mga mata ni Xing Nan ay nahulog sa magic sword na nasa kamay ni Yang Xiaotian, at pagkatapos ay kumislap ang kanyang figure, napunit ang kawalan, at muling sinuntok si Yang Xiaotian. Nagbukas si Yang Xiaotian ng 720 na mutated na divine veins, isang nakakatakot na talento, na naging dahilan upang mas determinado siyang patayin si Yang Xiaotian. Sa pagtingin kay Xing Nan na umaatake, ginamit ni Yang Xiaotian ang kanyang likas na soul skill space sa pagtatago, at ang kanyang figure ay nawala sa hangin. Nang muli siyang nagpakita, nakarating na siya sa harap ng mga Panginoon ng pamilya Xing. Pag-indayog ng espada, biglang, daan-daang kamangha-manghang sword dragon ang sumabog patungo sa mga master ng pamilya Xing. Pagpatay sa God Sword Formation. Ang isang ninuno sa ikasyam na antas ng pamilya Xing ay umungal sa pagkabigla at galit. 12 ng mga ninuno ng pamilya Xing ang sabay-sabay na umatake. Ang lakas ng espada ay parang dagat, at lumitaw ang isang pamatay na Diyos. Boom! Daan-daang sword dragons ni Yang Xiaotian ang sumabog sa dagat ng mga espada, at sumabog sa pinakamalalim na bahagi ng dagat ng mga espada sa lakas ng direktang paghampas sa dragon. Ang dagat ng mga espada ay sumabog. May mga hiyawan. Nakita ko ang higit sa 12 mga ninuno ng pamilya Xing na nalilibyugan. Nang ang mga ninuno ng pamilyang Xing na ito ay bumagsak sa lupa, ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng mga butas ng espada, at halatang patay na sila. Nang makita ito, galit na galit si Xing Nan, matagal, hinahanap mo ang kamatayan. Lumakad siya pasulong at pumunta sa likuran ni Yang Xiaotian, sinuntok ang dalawang kamao. Ang Divine Fist ni Xing Tian. Nakita ko ang dalawang malalaking kamao na pulang dugo na pumutok sa likod ni Yang Xiaotian. Sa sandaling ito, ang katawan ni Yang Xiaotian ay napapaligiran ng madilim na liwanag, at 1,500 mga Diyos ng demonyo ang nagtipon. Isang horror magic prestige ang bumangon mula kay Yang Xiaotian. Nagulat ang langit. Sabog ang ulan ng langit at lupa. Pumutok pa atras ang mga kamao ni Yang Xiaotian. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ng demonyo ay baliw na sumisigaw. Kasabay nito, lumitaw siya sa isang higanteng shell ng pagong tulad ng madilim na kontinente. Boom! Sina Yang Xiaotian double boxing at Xingnan Shuangquan ay sumabog ng magkasama. Bomba ang mundo. Para itong 100,000,000 Diyos ng kulog. Gulat na gulat ang mga nakapaligid na demonyo, lahat sila. Paano niya napupulot ang 3,000 Diyos ng demonyo? Nang makita ang 1,500 demonyong Diyos ni Yang Xiaotian, nagulat ang lahat, kabilang ang mga Panginoon ng Xingnan at Xingja. Dahil nakatayo ang 3,000 magic gods, maraming taon na ang lumipas, at sa hindi mabilang na taon, hindi ko pa nabalitaan kung sino ang makakapag-cultivate ng mga demonyong Diyos ng 3,000 magic gods. Wala pa akong narinig kung sino ang maaaring linangin ang kapangyarihan ng mga demonyong Diyos ng 3,000 Diyos na mahika. Nagulat si Yang Xiaotian ng Xing Tian ng kabilang partido kay Shen Quan. Ngunit sa pagkakataong ito, hinimok niya ang pagtatanggol kay Xuan Wuhusan, ngunit umaagos ang dugo. Pinatatag ni Yang Xiaotian ang kanyang katawan, at ang kanyang basalt ng mahiwagang shell ng pagong ay namukadkad sa madilim na liwanag, at ang kamangha-manghang sobrang yelo ay natangay. Ang lakas ng malakas na yelo, Zuan Turtle Martial Arts. Nagulat ang ilang mga ninuno. Nagulat si Yang Xiaotian sa 1,500 diablo sa buong katawan niya, at biglang sinuntok ang kanyang mga amo. Nang patayin niya ang kanyang mga kamao, ang 1,500 demon god ay naging isang magic god at pinatay ang mga master ng Xingja. Ang kapangyarihan ng diablo ay makapangyarihan, at ang momentum ay hindi mapigilan. Ang horror magic ay nag-iisa, at ang mga pulutong ng Xingja ay nanginig. Ang apelyido ng dragon, maglakas loob ka. Pinatay ni Xingnan Shuangquan si Yang Xiaotian at sumigaw. Boom! Ang mga magic god na nabuo ng 1,500 na mga demonyong Diyos ay muling bombahin ang mga master ng Xingja. Nakita ko ang ilang ninuno ni Xingja na direktang sumabog. Ang kapangyarihan ni Xingnan Shuangquan ay nagbukas ng enchantment ni Hongmeng, na nasa paligid ni Yang Xiaotian, at binomba ang Xuanwu Defense Enchantment. Si Yang Xiaotian ay binomba at lumipad pasulong, isang subo, at nagsuka ng dugo. Kanina lang, nakipagkamao siya kay Xingnan, ngunit nabigla siya at duguan, at ngayon ay nakaranas siya ng isang malakas na suntok. Kahit na si Yang Xiaotian ay may 3 pangunahing Diyos, mayroong mga Hongmeng na enchantment at basalt, at sila ay masasaktan. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay ang pagkakaroon ng pick ng 10-10. Nang makita si Yang Xiaotian, talagang tiniis ni Xingnan ang isang suntok, ngunit dumura lang ng dugo, at wala nang iba ang nagulat. Ang kanyang lakas ng suntok, alam niya na ang ordinaryong makalangit na Diyos ay binomba ng suntok, at siya ay malubhang nasugatan. Ngunit si Master Dragon ay nagluwa lang ng dugo. Ang pagtatanggol ng dragon na ito ay mas malakas kaysa sa marami sa nangungunang 10 Diyos.
Nilunok ni Yang Xiaotian ang sumunod na 9 na araw upang pagnakawan ng kulog, at ang kapangyarihan ng Diablo sa buong katawan ay lumalakas. Hindi ba't ang parusa na gusto niyang hulihin siya at gawin ay hindi kasing ganda ng kamatayan? Pagkatapos ay lumaban siya ng 10 suntok ni Xingnan, at kailangan muna niyang patayin ang mga masters ng Xingja na ito. Anyway, mayroon siyang 9 na makalangit na kulog. Anyway, mayroon siyang walang hanggang mga Diyos, at hindi malaking bagay na makuha ang nangungunang 10 suntok sa timog. Sa ilalim ng kapangyarihan ng demonyong Diyos ni Yang Xiaotian, ang mabangis na espada at apoy ng demonyo ay bumaril ng 10 milyong espada at pinatay ang karamihan ng Xingja. Ang ninuno ng Xingja ay pinatay ni Yang Xiaotian. Maraming mga ninuno ang matagal nang natakot na mamatla. Ngayon ay nakikita na nila ang napakaraming espada. Ganyan si Rao. May 2 bilanggo pang ninuno na makakaiwas dito at matusok ng mabangis na espada. Si Yang Xiaotian ay muling pinalipad ni Xingnan Quan. Katulad ngayon, pagkatapos na suntukin si Xingnan, pagkatapos idara ni Yang Xiaotian ang kanyang dugo, nilamon ang susunod na 9 na makalangit na bagyo, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpatay sa karamihan ng Xingja. Natakot ang mga demonyo sa kabangisan ni Yang Xiaotian. Sa oras na ito, nakita ng lahat ang intensyon ni Yang Xiaotian, at nasugatan, at pinatay din niya ang marami sa kanyang mga ninuno na naroroon. Nakita din ng natitirang 12-dosenang mga ninuno na naiwan sa Xingja ang mga intensyon ni Yang Xiaotian, at lahat sila ay natakot. Crane, patayin mo ako. Sinabi ni Xingnan Li Xiao, lahat ng may gantimpala, itapon ayon sa taksil. Walang pagkakamali, 619, 1 libro, 1 libro. Muling pinatay ni Yang Xiaotian ang mga ninuno ng pamilya Xingja. Sa loob ng ilang panahon, ang langit ay pinatay, at ang araw at ang buwan ay walang liwanag. Ganap na hinimok ni Yang Xiaotian ang Hongmingxin, ang kapangyarihan ng 1,500 magic gods at ang kapangyarihan ng 720 mutant veins. Sa paglipas ng panahon, ang ninuno ng parusa ay patuloy na lumilipad ni Yang Xiaotian. Nang makita ni Xingnan ang resultang ito, ang kanyang mukha ay pangit. Hindi niya inaasahan na ang depensa ni Yang Xiaotian ay napakatakot, at napakaraming 9 na malakas na kulog sa kanyang katawan. Matapos tiisin ni Yang Xiaotian ang kanyang 7 suntok, hindi lamang siya bumagsak sa lupa, ngunit naging mas matapang. Sa huli, ang natitirang 40 ninuno ng pamilya ng parusa ay malapit kay Xingnan, at halos hindi sila nang ahas na umalis sa Xingnan ng kalahating metro. Parang matandang inahing manok na may grupo ng mga sisiw. Ngunit ito ay walang silbi, kahit na nagtago ang mga ninuno na ito sa tabi ni Xingnan, hindi nila maiiwasan ang espada ni Yang Xiaotian. Ang Diyos ng espada ng mamamatay tao ni Yang Xiaotian ay multo, at patuloy niyang pinutol ang lalamunan ng 2 ninuno ng bilanggo. Matapos putulin ang lalamunan ng ninuno ng 3 bilanggo, naramdaman ni Yang Xiaotian ang parami ng paraming demonyo na dumating, at hindi na umibig muli, lumiko sa 2 mahiwagang ilaw, basagin ang hangin. Nang makita ito, hinahabol ni Xingnan ang mga master ng Xingja. Ang leader ng Green Demon Sect at iba pang mga master ay tumingin sa resulta na may tuyong bibig. Walang inaasahan na sa labanang ito, mahigit 20 ninuno ng pamilya Xing ang napatay. Hindi nagtagal pagkaalis ni Yang Xiaotian, dumating ang isang malaking bilang ng makapangyarihang mga Diyos ng demonyo. Ang mga taong dumating ay si Yemo, ang disipulo ng True Demon Ancestor, at ang kanyang makapangyarihang mga demonyong Diyos. Matapos malaman na mahigit 70 katao ng Xingnan ang pinalibutan at pinatay si Yang Xiaotian, ngunit mahigit 20 katao ang napatay ni Yang Xiaotian, nagulat si Yemo at ang kanyang makapangyarihang mga demonyong Diyos. Pagkatapos magtanong tungkol sa direksyon na nilisan ni Yang Xiaotian, hinabol din siya ni Yemo at ng kanyang makapangyarihang mga demonyong Diyos. Hindi nagtagal pagkaalis ni Yemo, isang demonyong ulap na kasing laki ng isang lungsod ng demonyo ang lumutang mula sa langit ng napakabilis. Ang ulap ng demonyo ay dumating sa harap ng lahat sa isang kisap mata, at isang payat na matandang lalaki ang nakitang nakatayo sa ulap ng demonyo. Nang makitang malinaw ang matandang lalaki, ang pinuno ng Green Demon Sect at ang iba pa ay natakot lahat kaya yumuko sila at sumaludo. Ang taong dumating ay ang 3 demonyo sa Demon God Temple, pangalawa lamang kay Xingtian, ang ina at anak na demonyo. Pagkarating ng ina at anak na demonyo, nagulat din siya nang malaman na si Yang Xiaotian ay napalibutan at pinatay ng isang grupo ng mga amo ng pamilya Xing, at pumatay ng higit sa 20 katao. Ang 7 antas ng Diyos, ngunit maaaring pumatay sa 7 antas ng Diyos. Ang mga mata ng ina at anak na demon ay kumikislap na may kabangisan na sumisipsip ng dugo, at pagkatapos ay naging isang mahiwagang ilaw, na humahabol din sa direksyon ni Yang Xiaotian.
Sa kanyang palagay, si Yang Xiaotian ay may kakilakilabot na kapangyarihang panlaban dahil mayroon siyang Hongmeng God Body. Kung lalamunan ko ang Hongmeng God Body ng batang ito, ang Yin-Yang Demon Body ay tiyak na lalampas sa tuktok. Tawa ng tawa ang ina at batang demonyo, at ang isang tao ay gumawa ng dalawang boses, isang lalaki at isang babae. Naramdaman niyang Xiaotian si Xingnan na humahabol sa likod niya, nanlamig ang kanyang mga mata. Bigla siyang huminto, naglabas ng Sword Talisman, nilagyan ito ng Divine Power, at pinaandar ang Sword Talisman. Biglang, ang talisman ng espada ay nagbuga ng bilyon-bilyong enerhiya ng espada. Isang Sword God ang pinalapot, bilyon-bilyong enerhiya ng espada ang naging dagat ng mga espada, at sumabog kay Xingnan at sa mga master ng pamilya Xing. The Chen Sword Formation. Nagbago ang mukha ni Xingnan at ng mga amo ng pamilya Xing. Ang Lord Long na ito ay talagang mayroong ikasampung antas ng mataas na antas na banal na porma sayon. Bukod dito, ang The Chen Sword Formation na ito ay gumawa ng isang Sword God Formation Spirit, at ang kapangyarihan nito ay mas malaki kaysa sa kapangyarihan ng The Chen Sword Formation na nakita nila. Sa oras na ito, naglabas si Yang Xiaotian ng isa pang anteng-anteng ng yelo at na-activate ang kapangyarihan sa anteng-anteng ng yelo. Biglang lumitaw ang isang Dark Ice Demon, at ang nakakatakot na Dark Extreme Ice Power ay umungol, sumasabog patungo sa mga master ng Xing family. Extreme Ice Prison Formation. Isa pang ikasampung antas ng mataas na antas ng banal na porma sayon. Ang mga master ng Xing family ay natural na hindi natatakot sa isang level 10 high level na Divine Formation. Ngunit paano naman ang dalawang level 10 high level na Divine Formation na may Formation Spirit? Ang dahilan kung bakit nagbago ang kulay ng mga masters ng pamilyang Xing ay nakinuha ni Yang Xiaotian ang ikatlong level 10 high level na Divine Formation. Pagporma ng Heavenly Ghost na may siyam na mata. Biglang umihip ang itim na hangin, at siyam na malaki at nakakatakot na itim na mata ang lumitaw sa itaas ng siyam na langit. Ang mga itim na mata ay naglabas ng kamangha-manghang itim na liwanag, na tumakip sa mga tao ng pamilya Xing. Ang mga tao ng pamilya Xing na natatakpan ng itim na liwanag ay nadama na sila ay sinapian ng milyon-milyong multo, at ang kanilang mga kaluluwa ay nanginig. Isa-isang nagsilabasan ng mga masasamang multo. Ngunit hindi pa ito natatapos. Pagkatapos, kinuha ni Yang Xiaotian ang ikaapat na antas 10 mataas na antas ng banal na porma sayon. Golden Flame Divine Phoenix Formation. Sunod-sunod, libu-libong phoenix na nagniningas na may gininto ang apoy ang umatake sa mga tao ng pamilya Xing, kasing dami ng 1,000,000. Ang dahilan kung bakit nagbago ang mukha ng mga masters ng pamilya Xing ay ang muling paglabas ni Yang Xiaotian sa 5th level 10 high level Divine Formation. Thunder Sea Destroying World Formation. Hindi mabilang na mga banal na kulog ang bumagsak mula sa langit ng desperadong patungo sa mga Panginoon ng pamilya Xing. Sa isang kisap mata, inilabas ni Yang Xiaotian ang 10 high level na Divine Formation ng level 10. Naghiyawan ang mga amo ng pamilya Xing. Nakita ko ang isang late stage na ninuno ng ika-6 na antas ng Diyos ng pamilya Xing na tinatangay ng Sword Energy. Isang maagang yugto ng ninuno ng ika-7 antas ng Diyos ng pamilya Xing ang nalunod ng banal na kulog. Ang isa pang ninuno ng panggitnang antas na ika-7 antas na Diyos ng pamilya Xing ay nakagat ng daan-daang milyong masasamang espiritu. Gaano man kalakas si Xingnan, hindi niya mapoprotektahan ang 6 na antas at 7 antas na mga ninuno ng pamilya Xing. Nakikita lamang niya ang mga ninunong ito na pinapatay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng porma sayon. Ngunit hindi pa ito tapos, kinuha ni Yang Xiaotian ang pang-11 mataas na antas ng banal na pagbuo ng antas 10. 5-element Sword Dragon Killing Formation. Ang 5 elemento ng Sword Energy ay naging libu-libong talampakan ng mga Sword Dragon at sumabog patungo sa mga master ng pamilya Xing. Pagkatapos, kinuha ni Yang Xiaotian ang ika-12 high level na Divine Formation ng level 10. Misteryosong Dream Array. Isang serye ng parang panaginip na mga ilaw ang lumipad. Sa ilalim ng pabalat ng mahiwagang hanay ng panaginip, ang mga tao ay maaaring magkaroon ng lahat ng uri ng mga ilusyon. Matapos ilabas ni Yang Xiaotian ang 14 na antas ng 10 mataas na antas na banal na hanay ng sunod-sunod, ito ay ganap na tumigil. Malamig ang mga mata ni Yang Xiaotian, at kinokontrol niya ang 14 na antas ng 10 mataas na antas ng mga banal na hanay ng sabay-sabay upang baliw na patayin ang mga master ng pamilya Xing. Ang mga katawan ng mga ninuno ng pamilya Xing ay sunod-sunod na nahulog mula sa langit. Nakita ni Ye Mo at ng kanyang mga amo ang eksenang ito mula sa malayo, at lahat sila ay natakot at napatigil. 14 na antas ng 10 mataas na antas na mga banal na hanay. Nanginginig ang boses ng isang matandang ninuno ng ika-9 na antas ng makalangit na Diyos sa likod ni Ye Mo.
Ang ordinaryong antas ng 10 mataas na antas na banal na hanay ay hindi makakasakit sa kanya, ngunit bawat antas 10 mataas na antas na banal na hanay na kinokontrol niyang Xiaotian ay mayroon na ngayong espiritu ng paghubog, at ang kapangyarihan ay lumampas sa limitasyon, at mayroong 14 sa kanila. Ang 14 na antas ng 10 mataas na antas ng mga banal na hanay na lumampas sa limitasyon ay sapat na upang saktan siya. Kung hindi siya mag-iingat, siya, ang ika-9 na antas na makalangit na Diyos, ay maaaring mamatay din. Umalis. Napaungol si Xingnan sa gulat nang makita niya ang mga ninuno ng pamilya Xing na patuloy na namamatay sa paligid niya. Bagamat hindi siya natatakot sa 10 antas ng mataas na antas na mga banal na porma sayon sa mga kamay niyang Xiaotian, ang ika-7 antas, ika-8 antas, at maging ang mga ninuno sa ika-7 antas ng pamilya Xing ay hindi makalaban sa kapangyarihan ng mga 10 antas na mataas na antas ng banal na porma sayon na ito. Kung mananatili sila sa iyo ng ilang sandali, ang lahat ng mga ninuno ng pamilya Xing ay mapapawi sa lalong madaling panahon. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Sa huli, tumakas ang pamilya Xing matapos iwan ang 7 bangkay ng kanilang mga ninuno. Nang umalis si Xingnan, umungol siya, matagal, hindi ka makakatakas, ang madilim na lihim na kaharian ang magiging libingan mo. Pinaandar niyang Xiaotian ang 14 na divine formation at pagkatapos ay naglunsad ng malakas na pag-atake. Tiningnan ni Xingnan ang napakalaking sword energy, masasamang espiritu, matinding kapangyarihan ng yelo, at phoenix, nagbago ang kanyang mukha, at tumakas siya kasama ang lahat ng miyembro ng pamilya Xing. Binawi niyang Xiaotian ang lahat ng divine array, malamig na tumingin kay Yemo at sa iba pa sa malayo, at pagkatapos ay umalis kasama si Bai Yumo. Tumingin si Yemo kay Yang Xiaotian na paalis na, ang kanyang mukha ay maulap. Bagamat malakas siya, hindi siya kalaban ni Xingnan. Maging si Xingnan at ang mga ninuno ng pamilya Xing ay walang magawa kay Lord Long. Habulin man niya, malamang ganoon din ang resulta. Sa huli, nawala sa langit sina Yang Xiaotian at Bai Yumo. Hindi makalma si Bai Yumo, at gulat na tumingin kay Lord Long sa tabi niya. Dala talaga ni Lord Long ang 14 na level 10 high level na divine array kasama niya. At kaya niyang kontrolin ang 14 na level 10 high level na divine array ng sabay-sabay. Ito ay hindi ka panipaniwala. Alam mo, kailangan ng napakalakas na soul power para makontrol ang isang level 10 high level na divine array. Nakakamangha na kayang kontrolin ng isang Diyos ang isang level 10 high level na divine array, ngunit si Yang Xiaotian ay kayang kontrolin ng 14 na mag-isa. Nakakatakot ang soul power ni Lord Long. Ang ipinagtataka niya ay kung bakit hindi ginamit ni Lord Long ang kapangyarihan ng mga magic array na ito sa simula. Sa katunayan, ang mga magic array na ito ay ang huling trump card ni Yang Xiaotian, at hindi gustong gamitin ni Yang Xiaotian ang mga ito hanggang sa huli. Habang si Bai Yamo ay nakatitig kay Yang Xiaotian, biglang lumingon si Yang Xiaotian. Hindi inaasahan ni Bai Yamo na biglang tumingin sa kanya si Yang Xiaotian, at ang kanyang mga mata ay nalilito. Nabalitaan ko na nakuha mo ang Sand of Time sa Dark Secret Realm dati. Sabi ni Yang Xiaotian. Natigilan si Bai Yamo, at hindi inaasahan na biglang itatanong ni Yang Xiaotian sa kanya ang tanong na ito. Tumanggaw siya at sinabing, oo, nakuha ko ang buhangin ng oras sa madilim na ilog noong nakaraan. Pagkatapos ay maingat siyang nagtanong, pumunta ba si Lord Long dito para sa buhangin ng panahon? Kaya nga, bagaman maraming buhangin ng oras sa madilim na ilog, mahirap makuha ito dahil walang sinuman ang makakapasok sa ilog ng madilim. Ang buhangin ng oras na nakuha ko noong nakaraan ay paminsan-minsan ay umaagos palabas ng madilim na ilog. Napakakaunti lamang, 12 butil. Nag-isip si Yang Xiaotian, bakit walang makakapasok sa Dark River na ito? Dahil mayroong Time God Formation sa Dark River, na puno ng napakalakas na time power. Walang sino man ang makakalaban sa time power sa loob nito. Paliwanag ni Bai Yamo. Lakas ng oras. Nagningning ang mga mata ni Yang Xiaotian nang marinig niya ito. Hindi kayang labanan ng iba ang Time God Formation na ito, ngunit mayroon siyang walang hanggang banal na katawan, at ito ay isang walang hanggang banal na katawan ng perpektong kaharian, kaya magagawa niya ito. Naghanap ako ng hindi mabilang na mga sinaunang aklat, at ang ilang mga sinaunang libro ay nagsasabi na mayroong isang bulaklak sa kabilang baybayin na 10-10 milyong taong gulang sa kabilang panig ng Dark River. Sabi ni Bai Yamo, hindi ko alam kung totoo. Bulaklak ng kabilang shore. Nagulat si Yang Xiaotian. Ang Flower of the Other Shore, ayon sa alamat, ay isang maalamat na banal na bulaklak sa Ghost World, na nagtataglay ng kapangyarihan ng oras. May bulaklak ng Other Shore na 10-10 milyong taong gulang sa madilim na lihim na kaharian na ito. Kung dinadalisay niya ang bulaklak na ito ng Other Shore, hindi lamang nito mapapabuti ang kanyang lakas, ngunit lubos ding mapapabuti ang kanyang walang hanggang banal na katawan.
Oo, ang bulaklak ng Other Shore. Sinabi ni Baiyamo, ngunit hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Dalhin mo ako sa Dark River ngayon. Agad na sinabi niyang Xiaotian kay Baiyamo. Tumango si Baiyamo. Kaya, sumugod ang dalawa sa Dark River. Habang siyang Xiaotian at ang iba pa ay nagmamadali patungo sa Dark River, sa isang lugar sa Dark Secret Realm, tumingin si Xingtian kay Xingnan at sa iba pa sa harap niya na may malungkot na mukha, mayroon siyang 14 na level 10 high level na divine arrays. Oo, ama. Ibinaba ni Xingnan ang kanyang ulo, hindi matapang na tumingin kay Xingtian, at sinabing, at ang bawat divine array ay gumawa ng array spirits, lahat ay lampas sa limitasyon, hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng napakaraming level 10 high level na divine array. Nakuha ba niya ang kayamanan ng Chenkun Array God? Nagulat na sabi ng isang ikasampung antas na ninuno ng Heavenly God ng pamilya Xing. Ang Chenkun Array God ay ang pinakamaalamat na Array God sa Dark Continent at ang master ng Array God na si Wu Tian. Ang Chenkun Array God ay labis na nahuhumaling sa mga array at gustong-gustong mag-set up ng mga array sa buong buhay niya. Sinasabing nakapag-set up siya ng higit sa 100 level 10 divine arrays sa kanyang buhay. Nasa kanya ang espada ng masamang demonyo, kaya dapat ay namana niya ang masamang demonyo. Siguro nakuha niya talaga ang kayamanan ng Chenkun Array God. Sabi ng isa pang ikasampung antas na ninuno ng Heavenly God ng pamilya Xing. Hindi sila kailanman maniniwala na siyang Xiaotian, isang banal na espiritu, ay maaaring pinuhin ng napakaraming antas 10 na mataas na antas ng mga banal na hanay. Tanong ni Xingtian sa malalim na boses, alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Ibinaba ni Xingnan ang kanyang ulo at umiling, ang alam ko lang na ang huling lugar na lumitaw ay ang Dark Mountains. Sa dulo ng Dark Mountains, sa kabila nito ay ang Dark River. Madilim na bundok. Nanlamig ang mga mata ni Xingtian, ipasa ang utos, ipatawag ang lahat ng mga demonyong Diyos ng pamilya Xing, at harangan ang buong madilim na bundok para sa akin. Kunin siya, lalamunan ko ang pinagmulan ng kanyang Hongming God Body, at pagkatapos ay pahirapan siya hanggang mamatay. Pinatay niyang Xiaotian ang napakaraming master ng pamilya Xing, gusto ni Xingtian na durugan kaagad siyang Xiaotian sa sandaling ito. Kaya, hindi mabilang na mga demonyong Diyos ng pamilya Xing ang patuloy na bumuhos sa madilim na bundok. At si Xingtian ay personal ding bumaba sa Dark Mountains. Bilang karagdagan kay Xingtian at sa mga Panginoon ng pamilya Xing, bumuhos din sa Dark Mountains ang mga ina at anak na demonyo, ang ika-4 na demonyong Siliba at iba pang pinakamataas na demonyo. Sa oras na ito, dumating sina Yang Xiaotian at Bai Yumu sa isang madilim na kuweba. Nasa loob ng kuweba ang Dark River. Itinuro ni Bai Yumu ang kuweba sa harapan. May isang bundok na daan-daang metro sa unahan, at ang kuweba ay nasa kalahati ng bundok. Bagamat daan-daang metro ang layo nila sa kuweba, nararamdaman pa rin nila ang kamangha-manghang kapangyarihan ng oras sa kuweba. Sinabi ni Bai Yumo, hanggat papasok ka sa kuweba, aatakihin ka ng kapangyarihan ng oras ng God of Time Array. Naglakad siyang Xiaotian patungo sa kuweba nang walang pag-aalinlangan. Nang makita siyang Xiaotian na naglalakad patungo sa kuweba, nag-alinlangan si Bai Yumo at sinabing, dapat kang maging maingat. Tapos sabi niya, hihintayin kita dito. Okay, nag-isip siyang Xiaotian at sinabing, kung makatagpo ka ng panganib, umalis ka muna. Pagkatapos nito, sumilip siya sa kuweba. Pagpasok ko sa kuweba, nakita ko ang isang malaking madilim na ilog na umaagos sa lupa sa harapan ko. Ang pinagmula ng madilim na ilog ay hindi makita, at ang wakas ay hindi alam. Sa sandaling pumasok siyang Xiaotian sa kuweba, ang madilim na ilog ay sumabog na may kamanghamanghang liwanag mula sa God Array, at binomba ng walang katapusang kapangyarihan ng oras siyang Xiaotian. Hindi nang ahas siyang Xiaotian na maging pabaya at i-activate ang Eternal God Body. Biglang kumalat ang kapangyarihan ng oras ng walang hanggang banal na katawan, at ang kapangyarihan ng oras ay naging isang ilog ng oras, na bumalot sa katawan niyang Xiaotian. Nang dumaloy ang ilog ng oras, ang mga espiritu ng oras ay kumikislap dito. Nang ang kapangyarihan ng oras ng madilim na ilog ay tumama kay Yang Xiaotian, ang ilog ng oras sa paligid ng Yang Xiaotian ay nagliwanag ng maliwanag, na lumalaban sa kapangyarihan ng oras ng madilim na ilog. Lumipad si Yang Xiaotian patungo sa madilim na ilog. Ang mas malapit sa madilim na ilog, mas malakas ang kapangyarihan ng oras. Kung ang walang hanggang banal na katawan ni Yang Xiaotian ay matagumpay na nalilinang, magiging mahirap na labanan ang kapangyarihan ng oras, ngunit ang kanyang walang hanggang banal na katawan ay naperpekto na, kaya natural na hindi siya natatakot sa kapangyarihan ng oras. Hindi nagtagal, dumating si Yang Xiaotian sa madilim na ilog. Ang madilim na ilog ay daan-daang milya ang lapad, at ang tubig ng ilog ay umaagos. Bilang karagdagan sa kamanghamanghang kapangyarihan ng oras, mayroon din itong napakalakas na malamig na kapangyarihan. Nang makita ito, tinawag ni Yang Xiaotian ang 4 na dakilang banal na apoy, at pagkatapos ay humakbang sa madilim na ilog.
Mula sa labas, ang ilog ng kadiliman ay ilang daang milya lamang ang lapad, ngunit pagkatapos tumapak sa ilog ng kadiliman, siyang Xiaotian ay tila nakulong sa isang walang hangganang dagat ng kadiliman, at hindi niya makita ang gilid sa isang sulyap. Malinaw, ang ilog ng kadiliman na ito ay naging isang mundo ng sarili nitong, na bumubuo ng sarili nitong panloob na espasyo. Naramdaman niyang Xiaotian ang lokasyon ng Great Array of Time at napunta sa Great Array of Time. Pagdating niya sa Great Array of Time, nakita niya ang isang bola ng liwanag na lumulutang sa kanyang harapan. Tingnan mo, ito ay ang buhangin ng oras. Sa pagtingin sa bola ng buhangin ng oras na kasing laki ng isang kamao, tuwang-tuwa siyang Xiaotian. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang bola ng buhangin ng oras pagkatapos lamang na makapasok sa ilog ng kadiliman. Gayunpaman, hindi nagmamadaling lumapit siyang Xiaotian, ngunit binuksan niya ang 17 Heavenly Emperor Seals. Oo nga naman, sa ilalim ng kapangyarihan ng 17 Heavenly Emperor Seals, nakita niya na ang dagat sa harap ay puno ng malalaking hanay ng mga paghihigpit. At sa paligid ng bola ng buhangin ng oras sa harapan, mayroong 10,000 arrows cold blade array. Nang makita ito, hindi maiwasan niyang Xiaotian na gumaan ang pakiramdam. Ang 10,000 arrows cold blade formation ay isang top-level formation ng level 10, at ito ang pinakamalakas. Kung ngayon lang siya nagmamadali, nabaril na siya sa isang hedgehog. Sa tulong ng kapangyarihan ng Heavenly Emperor Seal, maingat na iniwasan niyang Xiaotian ang paghihigpit ng 10,000 arrows cold blade array at lumapit sa bola ng time sand. Naramdaman ang kapangyarihan ng walang hanggang banal na katawan niyang Xiaotian, ang bola ng oras na buhangin ay automatikong lumipad patungo kay Yang Xiaotian. Binuksan niyang Xiaotian ang kanyang palad at nahulog sa kanyang palad ang bola ng time sand. Sa pagtingin sa buhangin ng oras sa kanyang harapan, parang pamilyar siyang Xiaotian. Matapos kolektahin ang bola ng time sand na ito, nagpatuloy siya sa paglipad pasulong. Hindi nagtagal, nakakita siya ng isa pang bola ng time sand. Kahit na ang bola ng time sand na ito ay hindi kasing laki ng unang bola, napasaya rin ito siyang Xiaotian. Mayroong mas maraming oras na buhangin sa madilim na ilog na ito kaysa sa naisip niya. Kaya, iniwasan niyang Xiaotian ang paghihigpit habang nangongolekta ng time sand. Matapos mangolekta ng higit sa 20 bola ng time sand, sa wakas ay dumating siya sa Time God Array. Nakita ko na ang Time God Array ay matatagpuan sa ilalim ng madilim na ilog, ang liwanag ay dumadaloy, naglalabas ng mga pagsabog ng Time Glory, at sa gitna ng Time God Array, ang mga patak ng Divine Liquid ay nasuspend. Ang mga banal na likidong ito ay naglalabas ng nakasisilaw na liwanag. Nang makita ang mga banal na likidong ito, labis na nagulat siyang Xiaotian, Immortal Essence Liquid. Ang Immortal Essence Liquid ay isang bihira at pambihirang likas na kayamanan, mas bihira pa kaysa sa 9 Heavenly Tribulation Thunder Water. Ang Immortal Essence Liquid ay hindi lamang nakapagpapalakas ng katawan, nakakapagpabuti ng dugo at sigla, ngunit nagpapabuti din sa paglilinang. At tulad ng buhangin ng panahon, ito ay kapakipakinabang para sa paglilinang ng walang hanggang banal na katawan. At may daan-daang patak sa Time Divine Array sa harap niya.